Si Saitama ay isang ordinaryong tao na mahina at walang espesyal pero isang araw ay nagpasya siyang maging bayani. Araw-araw siyang nag-ensayo sa loob ng 3 taon hanggang sa tuluyang mabasag ang kanyang limiter, dahilan para makuha niya ang kapangyarihang parang sa isang Diyos. Dahil dito, kaya niyang talunin ang kahit sinong kalaban gamit lang ang isang suntok. Kahit gaano kalaki o kalakas ang kalaban, isang suntok lang ay sapat na. Ganun kalakas ang kanyang mga suntok na kahit ang shockwave pa lang ay kayang hatiin ang bundok at wasakin ang himpapawid. Sobrang lakas niya na kaya niyang tumalon mula sa buwan pabalik sa Earth sa bilis na mas mabilis pa sa liwanag. At dito nagsimula ang lahat sa Japan. Isang araw, biglang nagkaroon ng malakas na pagsabog. Habang sumisilip pa lang ang mga tao sa kanilang mga bintana, kumalat na ang shockwave na nagdulot ng matinding pinsala. Isang alien monster ang lumitaw at siya ang may kagagawa ng lahat. Muli siyang umatake at winasak ang mga gusali. Kahit ang mga bayani ay isa-isang natalo ng halimaw na ito. Habang papalayo siya matapos talunin ang lahat, isang reporter ang nagtangkang magbabala sa mga tao pero winasak ng halimaw ang kanyang kamera. Samantala, may isang hindi kilalang bayani ang paparating para iligtas ang mga tao. Sa gitna ng kaguluhan, isang batang babae ang umiiyak at humihingi ng tulong. Biglang lumitaw ang halimaw sa likod niya at muntik na siyang durugin pero sa tamang oras ay may sumagip sa kanya. Napansin ng halimaw ang bilis ng lalaking iyon at sinabi niyang mabilis siya at tinanong kung sino siya. Sumagot ang lalaki na isa lang siyang bayani for fun. Nagalit ang halimaw at tinanong kung anong klaseng backstory iyon. Ipinakilala niya ang sarili bilang vaccine man at sinabing siya ay nabuo mula sa patuloy na polusyon na dulot ng mga tao. Para sa kanya, ang mga tao ay parang sakit na sumisira sa Earth kaya ipinanganak siya ng mundo para lipulin ang sangkatauhan. Lumaki siya at nagbago ng anyo para takutin ang bayani pero wala itong epekto. Sa isang suntok lang, tuluyang binura ng bayani ang kanyang pag-iral. Mula noon, nakilala ang lalaking iyon bilang One Punch Man pero nainis siya dahil masyadong mahina ang kalaban. Pagkatapos nito, ipinakita ang kanyang nakaraan. Habang ang lahat ay tumatakbo palayo, may isang lalaking nanatiling nakatayo sa harap ng isang halimaw na si Crablanta. Isang taong naging halimaw matapos kumain ng sobrang daming alimango. Tinanong siya ni Crablante kung hindi ba siya tatakbo at kung may death wish siya. Sumagot ang lalaki na wala at ipinakilala ang sarili bilang Saitama. Sinabi niyang kagagaling lang niya sa isa na namang job interview at muli siyang tinanggihan. Dahil wala siyang trabaho, wala na rin siyang pakialam kung tatakbo pa siya kahit may lumitaw na makapangyarihang halimaw. Napansin ni Crablonta na walang takot ang mga mata ni Saitama kaya pinakawalan niya ito at sinabing may hinahanap siyang batang may malaking baba. Habang pauwi na si Saitama, nakita niya ang batang may malaking baba at naalala niyang ito ang hinahanap ni Crablonta. Tinanong niya ang bata kung may ginawa ba siya sa halimaw at inamin nitong ginuhitan niya ng mga utong ang katawan ni Crablonta habang natutulog ito sa parke. Naisip ni Saitama na iligtas ang bata pero muntik na siyang umalis hanggang sa biglang lumitaw si Crablonta at sinabing nahanap na niya ang bata. Nang umatake ang halimaw, hinailan ni Saitama ang bata palayo at sinabihan itong tumakbo. Pero inalala ng bata ang kanyang soccer ball. Sa isang iglap, dinurog ng halimaw ang bola. Galit na tinanong ni Crablonte si Saitama kung bakit niya pinoprotektahan ang batang umasar sa kanya at sinabing pinapatay niya ang lahat ng gumagawa ng ganon, lalo na ang gumuhit ng mga utong sa kanyang katawan. Binalaan niya si Saitama na huwag hamarang. Biglang tumawa si Saitama at sinabing kamukha niya ang isang kontrabida sa anime na pinapanood niya noon at agad siyang pinalipad ng suntok ng halimaw. Akala ni Crablonta ay tapos na ang lahat pero bago niya mapatay ang bata, may tumamang bato sa kanya. Buhay pa si Saitama at sinabi niya na noong bata pa siya ay pangarap na niyang maging bayani, kaya simula sa araw na iyon ay magiging bayani siya na kayang paliparin ang mga bulok na kontrabidang tulad niya gamit ang isang suntok lang. Sumigaw siya ng, sige, gawin mo. Pero sinuntok siya ni Crablonta at sinabi, bayani ka ba talaga? Wala kang laban sa akin. Nakakaawa ka. At nang papatayin na siya ng halimaw, biglang tumalon si Saitama at hinaila ang mata ni Crablonta gamit ang kanyang kurbata. Ilang sandali lang ang lumipas, tuluyang nawasak si Crablonta at nakahandusay sa lupa. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan. Makikita si Saitama, na kilala na ngayon bilang One Punch Man, na may hawak na karne ng alimango. Naalala niya kung gaano siya nagsanay matapos ang araw na iyon hanggang sa tuluyan siyang makalbo. Lumapit siya sa counter para magbayad, ngunit biglang kumislap ang mga ilaw. Sa mismong sandaling magbabayad na siya, may sumire sa buong gusali. Paglabas niya, isang napakalaking paa ng halimaw ang makikita na winasak ang paligid. Sa ibabaw nito ay nakatayo ang isang baliw na siyentipiko na nagsabing, magaling, munting kapatid, bawat hakbang mo ay sumisira sa lahat.
Naalala ng halimaw ang kanyang nakaraan nang hangarin niyang maging pinakamalakas na tao. Todo ensayo at hirap ang ginawa niya para rito. Samantala, ang kanyang kapatid na si Dr. Genos ay gumagawa ng isang ultimate steroid. Ibinigay niya ito sa kanyang kapatid at sinabing, sa inuming ito, ikaw ang magiging pinakamalakas. Agad niya itong ininom at doon siya naging isang higanteng muscle monster na kilala bilang Beefcake. Ngayon, magkasama silang naglalakad sa Earth para sakupin ito, winawasak ang lahat ng madaanan. Sinabi ni Dr. Genos, kamangha-mangha ito. Puntahan na natin ang susunod na bayan at wasakin din yon. Umalingaw-ngaw ang sirena at nabala ng mga tao tungkol sa nilalang. Nagkandara pa ang lahat sa pagtakas. Masayang sinabi ng siyentipiko, oo, patayin mo ang mga maruruming daga habang pinapanood ang takot ng mga tao. Biglang nagsalita si Saitama, ano ang pakiramdam ng maging pinakamalakas? Napasigaw ang halimaw. May tao sa balikat mo, kaya hinampes niya ang sariling balikat at tumingin, ngunit doon niya napagtantong aksidente niyang napatay ang kanyang kapatid. Nagalit siya at sinunggaban si Saitama, saka ito ibinato ng buong lakas. Sunod-sunod niya itong sinuntok sa galit habang sinisigaw na siya ang pinakamalakas. Pagkatapos, tiningnan niya ang palad niyang may wasak na katawan ng kanyang kapatid at sinabi, pakiramdam ko ay sobrang walang laman na ako kung wala ang kuya ko. Sa sandaling iyon, lumabas si One Punch Man mula sa bunganga ng hukay at sinuntok siya sa mukha, winasak siya sa loob lamang ng ilang segundo. Sa sobrang lakas niya, naging nakakabagot ang lahat. Habang naglalakad palayo, naisip ni Saitama, ganito pa rin ang mundo mula nang maging bayani ako. Masama pa rin. Wala akong nabago. May nakita siyang pusa at nilapitan ito, sabay isip, may gumugulo sa akin itong mga nakaraang araw, parang wala na akong maramdaman. Biglang may lumitaw na halimaw sa harap niya. Pero wala siyang naramdaman at naisip niya, kaya pala, kapalit ng sobrang lakas, nawala ang emosyon ko. Sinabi ng halimaw, umalis ka sa daraanan ko, ngunit agad itong sinuntok ni Saitama at nagkadurog-durog. Habang naglalakad palayo, naisip niya, ngayon, sobrang lakas ko na nasapat na ang isang suntok para pumatay ng halimaw. Pag-uwi niya, hinugasan niya ang dugo sa kanyang mga guwantes. Habang nakaupo sa bathtub, naisip niyang hindi na siya nasisiyahan sa pagpatay ng mga halimaw dahil sobrang dali na nito. Natulog siya na iniisip, ngayon, ang pagiging bayani ay libangan na lang. Kinaumagahan, habang huni ng mga ibon ang maririnig, may gumising kay Saitama. Nakita niyang wasak ang kanyang bahay at may halimaw na lumitaw sa likuran niya at ibinato siya palayo. Naisip ni Saitama, mukhang matibay ang halimaw na ito. Tinanong niya, sino ka? At sumagot ang halimaw, kami ang tunay na naninirahan sa Earth, hindi kayong mga tao. Pagkasabi nito, mas marami pa sa kanyang mga kasamahan ang lumitaw mula sa ilalim ng lupa. Sinabi ng halimaw, dahil sobrang dumarami na kami, gusto naming manirahan sa ibabaw ng Earth tulad ng mga tao. Pero para mangyari yon, kailangan muna naming lipulin kayo. Nag-isip si Saitama at naisip niyang matagal na mula nang huli siyang makatagpo ng mga karapat-dapat na kalaban. Sinuntok siya ng halimaw, pero nang gumanti si Saitama ng suntok, agad itong nawasak. Nagulat ang lahat ng mga kasama nito. Isa-isa silang sumugod kay Saitama at nagsimula ang labanan. Sinubukan nila siyang hulihin, pero sa halip ay isa-isa niya silang sinusuntok. Mas marami pang halimaw ang dumating, pero patuloy lang siyang umiiwas at lumalaban. Nagtaka ang mga natitirang halimaw kung anong klaseng tao si Saitama dahil sa sobrang lakas nito na hindi pa nila kailanman nakita. Biglang lumitaw si Saitama at sinabi, isa lang akong taong bayani for fun at nasa ilalim ng proteksyon ko ang Earth. Pagkatapos nito, isa-isa niya silang sinuntok. Masarap ang pakiramdam niya habang lumalaban dahil matagal na siyang hindi nakaranas ng ganitong laban. Matapos wasakin ang lahat, napabuntong hininga siya. Ngunit biglang lumitaw ang Monster King. Lumapit ito at susuntukin na sana siya, pero biglang tumunog ang alarm at napagtanto ni Saitama na panaginip lang pala ang lahat. Sa totoong buhay, lumitaw ang mga subterranean at agad na tumalon si Saitama para harapin sila, pinatay ang hari sa isang iglap. Hinamon niya ang natitirang hukbo na lumaban, pero tumakas ang mga ito at nag-iwan ng bandila bilang paghingi ng paumanhin. Sa apartment ni Saitama, may balita sa TV ang mga reporter tungkol sa pagdami ng mga lamok habang pinupuno niya ng tubig ang isang pitchel at lumalabas sa balkonahe. Nagbabala ang reporter na nagsisimula ng pumatay ng mga hayop ang mga lamok sa lungsod at pinayuhan ng mga mamamayan na manatili sa loob ng bahay. Samantala, dinidiligan ni Saitama ang kanyang cactus. May isang lamok ang dumapo sa kanyang kamay. Hinaampas niya ito, pero hindi namatay at lumipad palayo. Sinubukan niya itong hulihin gamit ang kamay pero nabigo siya. Dumapo ito sa kanyang mukha at sinampal niya ang sarili niya, pero buhay pa rin ang lamok. Ibinaba niya ang pitchel at paikat ikot siyang tumakbo sa balkonahe para patayin ito.
Samantala, isang malaking pulutong ng mga lamok ang pumasok sa lungsod ni Saitama at umalingaw-ngaw ang sirena bilang babala sa lahat na manatili sa loob. Isang blondeng cyborg ang tumingin sa isang patay na ibon at sinabi, "Target acquired." Sa lungsod, isang magnanakaw ang lumabas ng tindahan dala ang mga ninakaw na gamit at tumawa, sinasabing walang tao sa paligid dahil natatakot ang lahat sa mga lamok. Biglang may dumaan na kumpol ng mga lamok at inakala niyang hangin lang iyon. Maya-maya, isa pang pulutong ang sumalakay sa kanya at binalot ang buong katawan niya. Nagpumiglas siya, pero sinipsip ng mga lamok ang kanyang dugo hanggang sa matuyo ang kanyang katawan. Nagtipon-tipon ang mga lamok at bumuo ng mas malaking kumpol na nagpakita ng isang babaeng halimaw sa loob nito na si Mosquito Girl. Dinilaan niya ang kanyang labi habang umiikot ang mga lamok sa kanya at sinabi, "Hindi pa sapat ang dugong iyon. Kumuha pa kayo ng iba." Sa malapit, ang blondeng cyborg na si Genos ay itinutok ang kanyang mga kamay at nagpaputok ng sinag ng apoy. Sinabi niya, "Ikaw pala ang kumokontrol sa mga lamok. Kapag pinatay kita, baka mawala rin sila." Tumawa si Mosquito Girl at inutusan ng mga lamok na kunin ang dugo niya. Binalot siya ng mga ito pero sinunog niya silang lahat. Nagulat si Mosquito Girl nang makita ang nag-aapoy niyang kamay. Sinabi ni Genos na papatayin niya siya. Tumawa siya at sinabing, "Sige, subukan mo." Samantala, galit na nagpalakpak si Saitama at sinabi, "Nakuha na kita," pero biglang nakatakas ang lamok kaya napakuyong siya ng ngipin sa inis. Bumalik ang eksena kay Genos nang tumalon siya para suntukin ang halimaw. Umiwas si Mosquito Girl at ginamit ang kanyang mga kuko para umatake. Pero hinarang ito ni Genos gamit ang kanyang braso. Pinasabog niya siya, tumilapon siya sa isang pader at muling tumalon papunta sa kanya, ngunit tinamaan siya at bumagsak sa lupa. Dumulas siya sa sahig habang nagpapaputok ng mga energy beam papunta sa kanya. Naiwasan ng halimaw ang mga ito at biglang pinunit ang kanyang braso. Tumawa siya, pero agad niyang napagtanto na naputol naman ang kanyang mga binti. Napatingin siya sa gulat at sinubukang tumakas. Nagpaputok ng beam ang cyborg. Pero hinarang ito ng kumpol ng mga lamok. Habang nakakatakas siya, sinabi niya, "Kailangan ko ng mas maraming dugo para labanan ng lalaking ito." Habang tumatakbo ang cyborg papunta sa kumpol ng mga lamok at naghahanda ng magpaputok ng beam, bigla siyang huminto nang makita si Saitama na galit na tumatakbo papunta sa kanila habang hinahabol ang isang lamok gamit ang insect spray. Nakita ni Saitama ang napakalaking kumpol ng mga lamok at nagulat siya. Binalaan siya ng cyborg na tumakbo dahil aatake ang kumpol anumang oras. Bigla nilang narinig ang halakhak ng halimaw at pagkatapos ay bumagsak ang kumpol ng mga lamok sa kanila, winawasak ang mga gusali sa paligid. Ginamit ng cyborg ang kanyang kamay upang lumikha ng kuryente at tuluyang wasakin ang buong kumpol. Ang pagsabog ay nagliyab ang buong kalsada. Nang humupa ang lahat, sinabi ng cyborg na napatay niya ang lahat ng lamok dahil nagsama-sama ang mga ito at tiniyak niyang walang sibilyan bago siya nagpaputok ng beam. Bigla niyang naalala si Saitama at lumingon, nakita niya itong hubad pero walang sugat. Nagpasalamat si Saitama sa kanya sa pagpatay sa mga lamok. Habang gulat na nakatitig ang cyborg, muli nilang narinig ang halakhak ng halimaw. Bumalik ito na mas malakas na ngayon matapos mag-evolve. Sinabi niyang hindi na niya kailangan ng mga lamok at winasak ang isang gusali sa isang iglap. Bigla siyang sumugod at lumitaw sa likod ng cyborg, pinunit ang tagiliran nito gamit ang kanyang mga kuko. Sinubukan siyang suntukin ng cyborg pero inangat siya ng halimaw sa ere at sunod-sunod na inatake, halos paghiwa-hiwalayan ang kanyang katawan. Habang bumabagsak siya, sinabi ng halimaw na papatayin niya ito. Sinubukan ng cyborg na i-activate ang self-destruct para mamatay silang dalawa. Lumapit ang halimaw para umatake, ngunit sa isang iglap, lumitaw si Saitama at sinampal ito, agad na pinatay. Bumagsak ang cyborg at tinanong si Saitama kung ano ang pangalan niya. Sumagot siya, "Saitama." Nakiusap ang cyborg na maging alagad niya. Sumagot si Saitama, "Sige." Kinabukasan, nakatayo ang cyborg sa pintuan ng apartment ni Saitama at tinawag siya. Sumilip si Saitama at sinabi, dumating ka pala." Ipinakilala ng cyborg ang sarili bilang Genos. Sa loob ng bahay, sinabi ni Saitama na ayaw niya ng alagad. Pagkatapos ay tinanong niya kung paano bumalik agad ang katawan nito. Sinabi ni Genos na napapalitan ng mga bahagi ng kanyang katawan. Tinuro niya ang ulo ni Saitama at tinanong kung armor ba yon, dahilan para magalit si Saitama at tanungin kung ano ang problema niya. Sinimulan ni Genos ang kanyang kwento at sinabing 4 na taon na ang nakalipas, noong 15 anyos siya, namuhay siyang tahimik kasama ang kanyang pamilya hanggang sa may isang baliw na cyborg na nawalan ng kontrol at inatake ang kanilang bayan. Pinatay ang kanyang pamilya at siya lang ang nakaligtas. Isang doktor na dumaraan sa bayan ang nagligtas sa kanya.
Ang doktor ay may misyon na pigilan ng cyborg, kaya nakiusap si Genos na gawing cyborg siya at nangakong pipigilan ng halimaw. Walang pasensya si Saitama habang ikinukwento ni Genos na ngayon ay 19 na taong gulang na siya at paikot-ikot na lumalaban sa krimen at kasamaan, pero hindi pa rin niya natatagpuan ang cyborg. Inamin niya na naging pabaya siya sa laban kontra sa Mosquito Monster dahil hindi niya sinuri ang kalaban at basta na lang sumugod. Kaya muntik na siyang mamatay kung hindi dumating si Saitama. Nang makita niyang napatay ni Saitama ang halimaw sa isang suntok lang, doon niya gustong maging alagad niya. Nanginginig si Saitama sa inis habang nakikinig at bigla niyang sinigawan si Genos na tumigil na. Sa isang laboratorio, sinabi ng isang lalaki na napatay si Mosquito Girl sa isang suntok lang. Nakita niya ang larawan ni Saitama at naisip niyang magiging perpektong subject ito. Sinabi niya sa isang lalaki na dalhin si Saitama sa kanya para mapag-aralan ang katawan nito. Samantala, sa bahay ni Saitama, nagmamakaawa si Genos na sanayin siya para mas maging malakas. Pumayag si Saitama na turuan siya, pero binalaan siyang magiging mahirap ito at tinanong kung handa siyang tanggapin iyon. Sumagot si Genos ng oo. Bigla siyang yumuko at nagsabing may paparating na mga kalaban. Isang halimaw ang bumasag sa bubong para umatake, pero pinatay ito ni Saitama sa isang suntok lang. Sa ibaba, may lumitaw na mga halimaw na parang slug at palaka. Nararamdaman sila ni Genos at tumalon pababa para umatake, pero nagulat siya nang makitang natalo na ni Saitama ang lahat. Habang kinakausap siya ni Saitama, biglang may dalawang kamay na humila kay Saitama pababa sa lupa. Nagmamadaling tumulong si Genos, pero sinabi ni Saitama, ayos lang, okay ako. Biglang may kidlat na lumitaw sa likod ni Genos. Paglingon niya, nakita niya ang isang cyborg. Tumalon ito at umatake, pero naiwasan ni Genos at nasipa niya ito, saka nagbanggaan ang kanilang mga suntok. Sinabi ni Genos, may mga tanong ako sa'yo. Samantala, isang lion monster na kilala bilang Beast King ang lumapit kay Saitama at tinawanan siya dahil naipit siya sa lupa. May isa pang halimaw ang lumabas mula sa ilalim. Bumalik ang tingin ni Genos. Inatake siya ng cyborg, pero umiwas siya at sinunog ito. Tumalon palabas ang cyborg mula sa apoy at umatake muli, kaya umatras si Genos. Sinabi ng cyborg, hindi ikaw ang target namin. Ang master mo ang pakay namin. Tinanong ni Genos kung ano ang gusto nila kay Saitama, pero sinagot siyang wala na siyang pakialam doon at lumapit para patayin siya. Samantala, kinausap ng Beast King si Saitama. Humikab lang si Saitama at sinabing, umalis ka. Nagalit ang halimaw, tumawa, at sinabing dudukutin niya ang mga mata ni Saitama. Biglang lumabas si Saitama mula sa lupa at sinabi sa mga halimaw na humingi muna ng tawad sa pagsira ng bubong niya. Sinubukan siyang takutin ng halimaw, pero pinagpaglang ni Saitama ang dumi sa kanyang pantalon at sinabing, sandali lang, tapusin ko lang to. Inilabas ng Beast King ang kanyang mga kuko at sinugod siya, pero naiwasan ito ni Saitama. Nag-power up ang halimaw at sunod-sunod na mabilis na pag-atake ang ginawa, pero naiwasan ni Saitama ang lahat. Lumipad siya pataas at sinabi, consecutive normal punches. Sa isang iglap, napatay niya ang halimaw. Bumagsak ang katawan nito, at tinitigan niya ang isa pang halimaw na agad nataranta at tumakas, naguhukay pababa sa lupa. Biglang lumitaw si Saitama sa ilalim ng lupa at sinuntok ito palabas. Pag-angat niya, nakita niyang kinakausap ni Genos ang isang bugbog na armored gorilla. Sinabi nito, hindi niyo kayang talunin ang pinakamalakas naming mandirigma. Ipinakita ni Saitama ang isang eyeball at tinanong, ito ba yun? Biglang nagmakaawa ang armored gorilla at sinabing magsasabi siya ng lahat. Pagkatapos, ipinakita ang tahanan ng isang henyo na siyentipiko na nakagawa ng maraming tuklas na nagbigay sa kanya ng maraming parangal. Ngunit habang natutupad ang kanyang mga layunin, unti-unti siyang nawala ng tiwala sa sangkatauhan. Hindi sinuportahan ng mga tao ang kanyang mga ideya dahil itinuring siyang kakaiba. Ang pangarap niya ay paunlarin ng mga tao at pataasin ang kanilang pisikal na lakas at kapangyarihan, pero walang tumulong sa kanya. Dahil dito, nagalit siya, at nang magbasa siya ng dyaryo, nakita niyang kinukutya ng ibang siyentipiko ang kanyang mga ideya at tinatawag siyang baliw. Kaya nagpasya siyang ituloy mag-isa ang kanyang pangarap at nagsimula siyang magsaliksik sa kanyang laboratorio. Sa edad na 70, nakagawa siya ng isang malaking tuklas. Sa pamamagitan ng kanyang pananaliksik, napabata niya muli ang sarili at nakagawa ng mga klon ng kanyang katawan. Tinawag niya ang kanyang laboratorio na House of Evolution at gamit ang kanyang mga clone, nagsimula siyang mag-eksperimento at lumikha ng mga halimaw. Pinutol ni Saitama ang kwento at sinabi, diretso na sa punto. Sumagot si Genos, Sensei, busy ang taong to. Sinabi ni Saitama, ikwento mo na lang sa iilang salita. Sumagot ang armored gorilla, curious ang boss ko sa katawan mo. Sinabi ni Saitama, hindi ako interesado sa mga lalaki.
Agad nilinaw ni Genos ang hindi pagkakaintindihan at sinabing gusto ng siyentipiko ang katawan niya para sa pananaliksik. Sinabi ni Saitama kay Genos, puntahan na natin ang siyentipiko ngayon din. May sale bukas na ayokong palampasin. Sinubukan ng armored gorilla na magpadala ng lihim na mensahe, pero bumalik si Genos at tinanong siya kung kilala niya ang cyborg na pumatay sa pamilya niya. Sumagot ang gorilla na hindi niya alam. Sa laboratorio, galit si Dr. Genos dahil patay na ang mga halimaw na ipinadala niya para hulihin si Saitama. Sinabi ng mga clone niya na papalapit na sina Saitama at Genos. Nag-alala siya na kapag nakarating ang dalawa sa lab, maaaring masira ang lahat ng kanyang pananaliksik, kaya iniutos niyang ihanda ang kanyang lihim na sandata na si Carnage Kabuto. Kinabahan ng mga clone nang marinig ito. Sinabi ni Dr. Genos na gagamitin lang niya iyon bilang huling alas at pinaandar ang lahat ng trap sa gusali. Habang papunta sa lab, tinanong ni Genos kung bakit hindi na lang lumipad si Saitama. Sumagot si Saitama na tao lang siya at hindi marunong lumipad. Tumalon sila sa mga bato at narating ang House of Evolution. Binilang ni Saitama ang mga palapag ng gusali, pero biglang pinasabog ni Genos ang buong gusali gamit ang Fire Blast. Tinanong ni Saitama kung bakit niya ginawa iyon, at sinabi ni Genos na mas mabuting wasaki na lang agad ang gusali kaysa labanan pa ang lahat ng halimaw sa loob. Nakakita sila ng pintuang papunta sa ilalim ng lupa at binuksan ito ni Saitama. Samantala, sa loob, isang clone ang nagpapaputok sa isang halimaw habang nanginginig sa takot at sinisigawan itong tumigil, pero dinurog siya ng halimaw at bumagsak siyang patay sa isang napakalaking bulwagan. Lumapit si Dr. Gino sa halimaw at tinanong kung ayos lang ba ito. Sinabi ng halimaw na sawa na siyang nakakulong sa dilim, pinutol ang kanyang mga tanikala, at sinabing siya ang pinakamalakas sa buong laboratorio. Ipinaliwanag ng siyentipiko na ikinulong siya dahil hindi siya mentally stable. Tumawa ang halimaw at sinabing mas matalino at mas malakas siya kaysa sa siyentipiko at sa mga clone nito at dapat ay siya ang sinusunod. Sinabi ni Dr. Genos na maaari siyang patayin kung gusto niya. Pero ipinakita niya ang larawan ni Saitama at sinabing gusto niya ang katawan nito sa kahit anong paraan, buhay man o patay. Ngumiti ang halimaw. Samantala, nasa loob na sina Saitama at Genos nang biglang huminto si Genos at sinabing may nararamdaman siyang dalawang papalapit. Biglang sumugod ang halimaw habang hawak ang siyentipiko at isinlam si Genos sa pader. Ipinakilala nito ang sarili bilang Carnage Kabuto at sinabing may training room kung saan sila maaaring maglaban. Galit na sinabi ni Saitama, "Sige, doon na." Tumawa ang halimaw. Sa training room, sinabi ni Carnage Kabuto na maaari silang maglaban ng walang limitasyon. Biglang tinamaan siya ng fire beam ni Genos, sumugod ito at sinipa siya, sa kasunod-sunod na nagpaputok ng mga beam at suntok. Pinatalsik siya ng halimaw at gumulong siya pabalik hanggang sa saluhin siya ni Saitama. Sinabi ni Genos na kaya pa niyang lumaban, pero pinigilan siya ni Saitama at sinabing huwag na niyang pilitin ang sarili. Muling nagpaputok ng apoy si Genos. Pero hinay pa nito pabalik ng hininga ng halimaw na ikinagulat niya at nasunog ang kanyang buhok. Pinagtawanan sila ng halimaw habang naghahanda si Saitama at sinabing, medyo impressive yun. Samantala, sugatan na si Dr. Genos. Naglakad ang siyentipiko papunta sa training room habang inaalala ang kanyang kabataan na napapalibutan siya ng mga taong para sa kanya ay mangmang. Doon niya napagpasyahang pagbutihin ang lahi ng tao para hindi na maging ganoon ang lahat. Napaluhod siya at iniisip ang laban na nagaganap. Sinabi niya, kailangan kong makita ang resulta ng pinaghirapan ko at pumasok siya sa training room. Iniisip niya kung paano magtatapos ang laban. Lumapit si Saitama sa halimaw at sinabi, sana hindi ka mahina. Biglang sumugod ang halimaw, ikinagulat ni Genos, pero agad din itong umatras. Natakot siya. Tinanong ni Saitama, anong ginagawa mo? Nabigla ang siyentipiko sa nakita niya. Kinabahan ng halimaw at naisip, kung umatake ako kanina, pinatay na niya ako. Sumigaw ito, paano ka naging ganyan kalakas? Napatitig silang lahat sa kanya. Sinabi ni Saitama, sige, sasabihin ko na. Makinig ka rin, Genos. Naisip ni Genos kung ibubunyag na ba ni Saitama ang sikreto ng kanyang lakas. Sinabi ng siyentipiko na gusto rin niyang malaman. Tinanong ni Saitama, sino ka ba? Naisip ni Genos na hindi dapat malaman ng iba ang sikreto. Sinabi ni Saitama na training lang ang lahat ng iyon. Nagtaka ang siyentipiko kung anong klaseng training iyon. Sinabi ni Saitama kay Genos na kailangan niyang gawin ito kahit gaano pa kahirap, 100 push-up, 100 sit-up, 100 squat, at 10 kilometro ng takbo araw-araw. Namangha silang lahat. Sinabi rin niya na kumain ng 3 beses sa isang araw at sapat na ang saging sa umaga. Binalaan niya sila na huwag gumamit ng aircon sa tag-init o heater sa taglamig para patibayin ang isipan. Araw-araw niya raw itong ginawa kahit pagod na pagod siya.
Kahit may kakaibang tunog na ang katawan niya, hindi siya tumigil. Pagkalipas ng 1 taon, napansin niyang naligas ang kanyang buhok at mas lalo siyang lumakas. Sinabi niyang mag-ensayo hanggang malagas ang buhok at idinagdag na hindi magpapalakas ang mga artipisyal na eksperimento sa tao. Napatitig silang lahat sa gulat. Galit na sinabi ni Gino, "Sensei, kalokohan yan." Sinabi niyang basic lang ang training na iyon at ayaw niyang makarinig ng biro. Dagdag pa niya, hindi makakamit ang lakas ni Saitama sa simpleng training lang at nakiusap siyang ibunyag ang tunay na sikreto. Naguluhan si Saitama at sinabing iyon talaga ang ginawa niya. Biglang nagsimulang magbago ang anyo ng halimaw, ikinatakot ng siyentipiko. Sinabi ng halimaw, kung ayaw mong sabihin ang sikreto mo, kukunin ko na lang sa suntok. Pumasok ito sa carnage mode at sinabing tatagal ang anyong ito ng 1 linggo hanggang sa susunod na Sabado. At matapos niyang patayin si Saitama, sisirain niya ang buong lungsod. Nagulat si Saitama nang bigla siyang suntukin at paliparin. Habang inaatake siya, naisip ni Saitama, 1 linggo siyang lalaban ng ganito. Paulit-ulit siyang binugbog sa buong silid habang naiisip niyang nagkamali siya. Bumabagsak at nababasag ang sahig sa bawat suntok. Pinipigilan ni Saitama ang mga atake habang sumisigaw ang halimaw ng "mamatay ka." Pinapanood ng siyentipiko ang laban. Naisip ni Saitama kung titigil siya sa susunod na Sabado. Ibig sabihin Sabado rin ngayon. Kinuyam niya ang kamao, sinuntok ang halimaw, at pinatay ito habang sumisigaw, "Araw ngayon ng bargain sa supermarket." Nabigla ang siyentipiko at naisip, sino ba talaga ang taong ito? Hinawakan ni Saitama ang ulo niya at sumigaw, "Nagkamali ako." Tinanong siya ng siyentipiko kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinakita ni Genos ang isang flyer at ipinaliwanag ito. Naiinis si Saitama dahil mamimiss niya ang murang sale sa supermarket na ngayong araw pala dahil Sabado. Sinabi ni Genos kay Saitama na may 4 na oras pa sila bago pumunta sa tindahan. Sinuntok nila ang pader at umalis. Naisip ng siyentipiko, tapos na ako sa ebolusyon. Pagkatapos ay ipinakita ang isang lalaking kalbo na nagsasalita sa mga tao tungkol sa hindi pagkakapantay-pantay. Tinanong niya, bakit ang mayayaman ay lalong tumataba at ang mahihirap ay nagugutom? Bakit hindi na lang natin pantay-pantay na hatiin ang pagkain imbes na magtrabaho ng walang tigil? Sinabi niya, ako si Hammerhead, ang leader ng Paradise Society, at ipinapangako kong lilikha ako ng mundong hindi mapipilitang magtrabaho ang mga tao. Biglang sinabi ng kanyang tauhan, "Boss, walang nakikinig." Sumigaw siya, "Mga tanga ang mga taong ito. Wasakin natin ang penthouse ng pinakamayamang tao." Si Zenny Reese. Nang makita niya ang gusali ng mayaman, nagalit siya at sinabing imposibleng legal na nakuha ang ganoong kayamanan kaya dapat itong sirain. Sinuntok ng isang tauhan ang gusali. Tumawa si Hammerhead at ipinagmalaki ang lakas ng kanilang mga battlesuit. Ngunit tiningnan ng isa ang mapa at sinabing, "Boss, maling bahay ang nasira natin." Tinitigan sila ni Hammerhead at sinabing, nagkakamali ang lahat. Samantala, sa ilalim ng puno, may batang nakakita sa isang lalaking sumalo sa tali ng lobo. Sumakay ang lalaki sa bisikleta habang hawak ng bata ang lobo at nagpasalamat siya. Nagbigay siya ng thumbs up at umalis. Sa bahay ni Saitama, nagising siya na sumisigaw, "Ayokong maglaro ng bato, papel, gunting sayo." Napagtanto niyang panaginip lang iyon. Binuksan niya ang TV. Isang babaeng reporter ang nagbabalita tungkol sa Paradise Society at sa pag-atake nila sa gusali. Nagsipilyo si Saitama habang inilalarawan ng babae si Hammerhead. Sinabi niyang isa itong wanted na kriminal na minsang binugbog ang maraming lalaki at ipinadala sa ospital. Uminom ng tubig si Saitama habang nanonood at naisip niyang boring ang balita. Sinabi ng reporter na lahat ng tauhan ni Hammerhead ay kalbo na ikinagulat niya. Nakita niya ang mga larawan habang nagbabala ang anchor na iwasan ng lahat ng kalbong lalaki. Naisip ni Saitama na mapagkakamalan siyang kontrabida kahit bayani siya. Isinuot niya ang costume niya at naisip na pagbabayaran niya sila. Samantala, nabigo ang pulis na pigilan si Hammerhead at ang kanyang grupo. Naglakad sila sa kalsada hanggang may isang bayani na lumapit sakay ng bisikleta upang pigilan sila. Natuwa ang mga tao dahil may tutulong. Ipinaroda niya ang bisikleta at tumayo sa harap nila. Sinabi niya, nandito si Moomin Rider. Sumugod siya upang umatake ngunit binugbog siya ng malubha. Sa isang gusali, binalaan ng butler ang mayamang lalaki na paparating si Hammerhead. Tumanggi ang lalaki na tumakas. Sinabi ng gwardya na huwag magpanik at siya ang bahala. Sinabi ng butler, mag-isa ka lang. Tinanong siya ng lalaki kung kaya niya. Biglang nag-teleport ang gwardya sa likod nila at sinabing, dapat kayong mag-alala sa mga katawan ninyo dahil papatayin ko kayong lahat na ikinagulat nila. Sinabi niya na si Hammerhead lang ang posibleng maging problema.
Habang naglalakad ang grupo, may nagturo sa gusali ng mayaman at sinabing, Golden Poop ang tawag ng mga tao dyan. Sinabi ni Hammerhead na magpatuloy sila. Maya-maya ay pinahinto niya ang lahat. Lumitaw ang gwardya mula sa anino at sinabing siya ay ipinadala ng mayaman. Sinabi niyang walang nakaligtas sa kanyang pag-atake, ngunit kung susuko sila ay palalampasin niya ang kanilang buhay. Ngumiti siya. Inutusan ni Hammerhead ang mga tauhan na umatake. Sumugod sila. Mabilis na kumilos ang gwardya at pinugutan ng isang lalaki, pagkatapos ay sunod-sunod na pinugutan ng iba. Umikot siya sa ere at hiniwa ang ulo ng isang lalaki sa tatlong bahagi. Habang pinuputol niya ang mga ulo, natakot si Hammerhead. Tumalon ng gwardya papunta sa kanya at pumatay ng isang lalaki sa harap niya. Tinakpan ni Hammerhead ang ulo niya sa takot. Hiniwa ng gwardya ang kanyang baluti. Galit na hinampes ni Hammerhead ang lupa at lumikha ng shockwave. Tumingin siya sa paligid at nakita ang gwardya sa isang puno. Pagkatapos ay naghagis siya ng napakalaking bato. Sa lungsod, natatakot ang mga tao kay Saitama dahil sa kanyang kalbong ulo. Patuloy na iniiwasan ng gwardya ang mga bato. Ngumiti siya at tinakpan ang bibig. Sinabi ni Hammerhead, hindi mo ako matatalo. Lumalaban ako para sa hustisya. Tiningnan ng gwardya ang mga bato at naisip niyang sinusubukan siyang pinin para lumaban ng harapan. Kumuha si Hammerhead ng bato at sinabing patuloy niya itong ihahagis. Tumawa ang gwardya at sinabing, napakakaawa. Pagkatapos ay sumugod siya sa bilis na supersonic. Binuhat ni Hammerhead ang isang malaking puno at hinampes ito sa kanya habang sumisigaw na isipin niya kung gaano siya kiting ang lumaban. Biglang may kutsilyong tumusok sa ulo ni Hammerhead mula sa likod. Bumagsak siya at tumawag sa telepono ang gwardya. Habang tumatawag, napansin niyang nawala si Hammerhead. Tumakas si Hammerhead na may kutsilyo sa ulo at naisip na buti na lang matibay ang kanyang bungo at balang araw papatayin niya ang taong iyon. Habang tumatakbo, nakita niya si Saitama sa gubat. Lumingon si Saitama at napansin siya. Samantala, inaayos ang katawan ni Genos. Kinuwento niya sa doktor kung paano siya iniligtas ni Saitama mula kay Mosquito Girl. Sinabi ng doktor na masaya siyang ligtas si Genos at nauunawaan niya ang pasasalamat nito kay Saitama. Ikinwento rin niya ang bagong armor na ginagawa niya na magpapalakas pa kay Genos kaysa kay Saitama na ikinagulat ni Genos. Sa gubat, tinanong ni Hammerhead si Saitama kung sumali siya sa Paradise. Sinabi ni Saitama na dumating siya para bugbugin sila. Inatake ni Hammerhead si Saitama at umangat ang alikabok. Nang hamu pa ito, nagulat siya na nakatayo pa rin si Saitama. Nadismaya si Saitama sa hina ng kapangyarihan ng suit. Nagalit si Hammerhead at sinabing mahirap makuha ang mga suit. Nag-power up siya at lumaki, kumikislap ang kidlat mula sa suit at pinaikot ang mga braso para umatake. Hinawakan ni Saitama ang kanyang mga braso at napatigil siya. Tinanong ni Hammerhead kung sino siya. Siniko ni Saitama ang kanyang tiyan at tuluyang winasak ang suit na iwan siyang hubad. Nagmakaawa si Hammerhead na patawarin siya. Sinabi ni Saitama na huwag na siyang maging masama at pinakawalan siya. Tumakbo si Hammerhead na hubad papasok sa gubat. Habang naglalakad si Saitama, lumitaw ang gwardya at tinanong kung nakita niya si Hammerhead. Itinuro ni Saitama ang direksyong tinakbuhan nito. Biglang may kutsilyong lumipad papunta sa kanya. Nasalo niya ito, ngunit may isa pang talam na lumipad sa kanyang mga mata. Hinawakan niya ang talam na ikinagulat ng gwardya. Binali niya ang espada ng gwardya at sinabing hindi siya kabilang sa Paradise. Hindi naniwala ang gwardya at itinuro ang kanyang kalbong ulo. Sinabi ni Saitama na isa siyang bayani. Sinabi ng gwardya na hindi pa niya siya naririnig at na hinarang niya ang kanyang mga atake ng 2 beses kahit matagal na siyang nagsasanay, kaya hindi niya ito maaaring pabayaang mabuhay. Nagsimulang gumalaw ang gwardya ng napakabilis sa paligid niya. Sinabi ni Saitama na gusto lang nitong makipaglaban kaya kakaiba ang ngiti nito. Ngumiti ang gwardya at tumalon sa ere habang iniisip kung nakikita ba ni Saitama kung gaano siya kabilis at tumakbo siya sa paligid ni Saitama sa napakataas na bilis. Habang sumugod ang gwardya, lumingon si Saitama at sinabi, gusto kong umalis. Nabigla ang gwardya at umikot para sipain siya, pero iniiwas ni Saitama ang sipa at itinaas ang braso. Nabagsak ang gwardya sa braso niya at nataman ng kamao ni Saitama ang kanyang ari. Humingi ng paumanhin si Saitama at sinabing aksidente lang yon. Sinabi ng gwardya na siya ay isang ninja at ang pangalan niya ay Speed o Sound Sonic. Sinabi niyang lalakas siya at tatalunin si Saitama at tinanong ang pangalan nito. Sinabi ng ninja na hindi siya titigil hanggang sa matalo niya si Saitama habang nanginginig sa sakit. Pinayuhan ni Saitama na magsanay ng mabuti. Pagdating ng gabi sa apartment ni Saitama, tinanong siya ni Genos kung anong klaseng tao ang may ganitong pangalan. Sinabi ni Genos na papatayin niya ang ninja kung manggugulo sa Saitama. Sinabi ni Saitama na umuwi na si Genos.
Sinabi niya na may napansin siyang problema ngayon. Tinanong ni Genos kung ano yon. Sinabi ni Saitama na walang nakakaalam kung sino siya, na ikinagulat ni Genos. Ipinaliwanag ni Saitama na marami na siyang natalong halimaw ngunit hindi siya sikat. Naisip niya na dapat may fan club na siya, pero sinabi sa kanya ni Hammerhead kanina na hindi siya kilala at tinawag siyang terorista sa lungsod, nakakalimot sa mga halimaw na natalo niya noon. Naalala ni Genos na sa balita. Ang nabanggit lang ay ang lalaki sa bisikleta, hindi si Saitama. Nagkaroon siya ng ideya at tinanong kung nakarehistro ba si Saitama sa Hero Registry. Nalaman nila tungkol sa pagsusulit na kailangan ng mga tao bago maging opisyal na bayani at may sahod ang mga bayani. Sinabi ni Saitama na hindi niya alam iyon at tinanong kung nakarehistro si Genos. Sumagot si Genos na hindi. Sinabi ni Saitama na magrerehistro sila ng sabay at gagawin niyang opisyal na disipulo si Genos. Samantala sa gubat, humihingi ng awa si Hammerhead habang pinapalo siya. Dalawang robot ang nakatayo malapit sa kanyang dagwang katawan at pinag-uusapan kung paano niya nagnakaw ng suit. Umiyak siya habang umaalis sila at nagpasalamat sa kanyang ina para sa matibay na bungo niya. Pagkatapos, pinupunan ni Saitama ang application form para sa pagiging bayani habang nanonood ng TV. Ikinukwento ng reporter ang Paradise Society at kung paano ayaw magtrabaho ng mga kabataan. Naisip ni Saitama na magkatulad sila ni Hammerhead at humiga, iniisip kung ano kaya ang mangyayari kung hindi siya magiging bayani. Sa sunod na eksena sa Hero Association Headquarters, pinag-uusapan ng mga opisyal si Moomin Rider na gusto manatiling bayani sa Class C rank. Pinag-uusapan ng isang opisyal ang Hero Entrance Test. Sinabi ng babae, may mga fake candidates tayo ngayong taon. Natuwa ang mga opisyal sa dami ng kandidato. Tinanong ng isang kalbong lalaki kung lalabas ba ang espesyal na kandidato. Sumagot ang isa, oo, malamang lalabas siya, habang hawak ang dokumento na may larawan ni Genos. Sa araw ng pagsusulit, maraming kandidato ang dumalo sa Hero Certification Exam sa test site. Pumasok rin si Saitama sa hall para sa Hero Test. May ilang lalaki na nagturo at nagtawanan sa kanya dahil mukhang bobo siya. Sinabi ng announcer na gawin niya ang side steps. Ginawa niya ito ng napakabilis na ikinagulat nila. Sumunod, nilampasan niya lahat sa weightlifting. Nanalo siya sa karera sa sobrang bilis. Ang shot put niya ay tumama sa kisame at ang ulo niya ay naipit sa high jump event. Ipinakita niya ang bilis sa whack-a-mole at lakas sa pamamagitan ng pagbomba sa makina sa pader. Namangha ang mga lalaki na nagtawanan sa kanya at nagsimulang umalis. Sa locker room, naghihintay si Saitama ng resulta ng pagsusulit. Lumapit si Genos at tinanong kung tapos na ba siya sa test. Sumagot siya ng oo. Pagkatapos ay tinanong niya kung kumusta ang exam. Sinabi ni Genos kay Saitama na napakadali ng test. Sumasang-ayon si Saitama na hindi talaga challenging ang physical tests. Sinabi ni Genos na para pumasa, kailangan nila ng sapat na FA points. Isang oras ang lumipas at tiningnan nila ang resulta. Perfect ang FA points ni Genos. Sinabi niya kay Saitama na may S-class ranking na siya. Tinanong niya si Saitama tungkol sa resulta niya. Hinugot ni Saitama ang papel sa kalahati at sinabi, S-class rin ako. Pinuri siya ni Genos at sinabi, as expected ng master. Tinanong niya kung kumusta ang interview. Hindi maintindihan ni Saitama. Sa interview ni Genos, ipinakita ng opisyal sa kanya ang House of Evolution. Sinabi niya na iniimbestigahan nila ito at nalaman na kamakailan lang ay nawasak ang lab. Tinanong siya kung siya ang responsable. Sinabi ni Genos na siya nga. Nabigla ang opisyal at agad siyang binigyan ng S-class rating. Sinabi ni Genos kay Saitama na baka sobrang lakas niya kaya hindi na siya na-interview. Nahihiya si Saitama at sinabing, baka dahil Class C ako. Ipinaliwanag ni Genos na inisip niya na iyon ang dahilan sa kung paano binuksan ni Saitama ang sobra. Sumigaw si Saitama na tigilan ng pag-aanalisa. May announcement na imbitahan silang pumunta sa lecture hall. Sinabi ni Saitama kay Genos na hindi mahalaga ang rankings. Sa isang movie set, isang gwapong lalaki ang nakatanggap ng tawag at sinabi na pumasa si Genos. Inaprubahan niya ito. Sa lecture hall, binati ng isang lalaki ang dalawa sa pagpasa. Sinabi niya na maswerte si Saitama at dapat magtrabaho ng mabuti. Nandyan si Saitama, nginunguya ang bubble gum. Sinabi niya na dapat maging humble dahil makikita ang kanilang mukha sa website ng mga bayani. Tumalon siya sa mesa at nagpakitang gila sa martial arts. Sinabi niyang dapat maging bayani sila tulad niya. Sa halip, pumutok ang bubble gum sa mukha niya. Sinabi ng isa pang bayani na malakas siya at kung hindi mag-iingat, maaaring mademote sila. Gabing iyon, habang naglalakad pa uwi, sinabi ni Genos na nabuo ang Hero Association ilang taon na ang nakalipas. Ikinwento niya na sinimulan ito ng isang mayamang bilyonaryo nang makidnap ang apo niya at tinulungan ito ng isang dumaraan na bayani.
Sinabi ni Genos na bilang bagong bayani, makikilala sila sa buong mundo at makakakuha ng sahod sa trabaho. Huminto siya at sinabing opisyal na siyang disipulo ni Saitama. Binati niya si Saitama ng magandang gabi at naglakad palayo. Naisip ni Saitama na baka hindi siya dapat kumuha ng disipulo. Sa isang opisina, nagreklamo ang isang bayani tungkol kay Genos at Saitama, sinasabing bobo sila at malamang mamamatay agad. Sinabi ng opisyal sa tabi ng bintana na perfect ang score ni Genos pero mababa ang essay score ni Saitama. Ngunit perfect ang physical score niya at nalampasan niya ang lahat ng dating record. Sinabi niya na parang katawan ng Diyos si Saitama at nagbabala sa bayani na kung hindi mag-iingat, malalampasan siya ni Saitama. Habang pauwi, iniisip ni Saitama kung paano makakapasok sa class at naisip niya na kamangha-mangha si Genos. Huminto siya at nakita ang bayani na si Snake na tumakbo, tumalon, at tumayo sa harap niya. Sinabi ni Snake na binubugbog ng mga bayani ang mga baguhan para hindi mawala ang kanilang ranks. Sinuntok siya gamit ang Snake Fist. Ang sunod na eksena, nakahiga na si Snake sa sahig. Naglakad lang si Saitama palayo, iniwan siyang nakahiga. Kinabukasan, nasa isang lambak sina Genos at Saitama. Sinabi ni Genos na pareho silang huling rank sa kanilang class at kailangan gumawa ng heroic acts para makakuha ng hero names. Tinanong ni Saitama kung ano ang hero names. Ipinaliwanag ni Genos na ito ang mga pangalang ibinibigay sa mga bayani ng mga tao. Nag-alala si Saitama na baka tawaging Cape Baldy siya. Go ay nagpapasalamat kay Saitama sa pagpunta niya ngayon. Saitama, walang problema. Tapos ay naglakad siya palayo, huminto sa kaunting layo. Go, Gus, practice lang tayo, di ba? Hindi totoong laban. Saitama, oo, pero gusto kong lumaban ka ng seryoso. Nagpa siya si Go na pumasok sa fighting stance. Bigla siyang tumakbo patungo kay Saitama at sinipa siya, pero yumuko si Saitama. Sa ere, umikot si Go at sinikap siyang sipin ulit. Tumakbo si Go sa paligid, lumipad, at bumagsak na may malakas na kick, pumutok ang lupa sa ilalim niya. Saitama ay tumalon palayo, pero nag-fire blast si Gus papunta sa kanya. Lumapag si Saitama at sabi, ang lapit-lapit pala. Si Go naman ay pinatamaan ng lupa gamit ang kanyang blast, lumipad palabas, at hinabol si Saitama sa sobrang bilis. Habang nagdadasal sila sa paligid, suntok ni Go kay Saitama na sumaire sa gilid ng bundok. Biglang nawala si Saitama. Nag-scan ng galit si Gus at nakita siyang tumatakbo. Lumapag siya sa harap niya, pagkatapos ay ginawang kanya ng mga kamay niya at nag-shoot ng napakalaking firebeam, iniisip na nakuha na niya si Saitama. Pero tapik lang sa likod si Saitama at sabi, panalo ako. Sinuntok siya ni Go, pero tumalon pabalik si Saitama. Go, tandaan mo ang rules ng practice fight, dapat seryoso ka, huwag mag-hold back. At tigilan mo na ang pag-dodged. Iniisip ni Gus na baka hindi alam ni Saitama ang sariling lakas at baka dito niya maunawaan. Gus, ipakita mo sa akin, walang awa. Biglang dumash si Saitama papunta sa kanya. Sinuntok ni Gus, pero bigla siyang lumitaw sa likod niya. Nakakita si Go ng kamatayan ng may malaking kamao na paparating sa mukha niya, pero huminto si Saitama ilang pulgada lang mula rito. Tapik sa ulo at sabi, Tara, kain tayo. Iniisip ni Go, gusto kong maging malakas pero parang di ko maabot ang lakas ni Master. Lumingon siya at nakita ang malaking lambak na ginawa ng suntok ni Saitama. Naiisip niya, iba talaga ang level ni Saitama. Sa car park, isang gwapong lalaki ang tumatawag sa telepono. Gwapong lalaki, nasaan si Gus? Gusto kong makipagkita sa kanya. Sa restaurant, kumakain sina Saitama at Gus ng noodles. Napansin ni Saitama ang shop bonus at hinamon siya sa noodle showdown. Nabigla ang mga tao at ang shop owner habang kumakain sila. Napatumba si Saitama, pero tinapos ni Go ang malaking bowl ng noodles at nagtanong, panalo ba ako? Biglang pumasok ang gwapong lalaki sa pinto na nagulat ang lahat. Lumapit siya kay Gus at ipinakilala ang sarili bilang isang Class S hero. Namamangha ang mga babae sa likod niya. Saitama, baka para lumaban sa'yo siya. Go, hintay ka lang dito. Sa labas ng store, tinanong ng lalaki si Go kung siya ay Class S. Go, oo, bakit? Pagkatapos, bumalik si Gus sa loob ng store. Saitama, kung ganyan ka gwapo at nandito, Class S ka talaga. Tinanong pa niya kung naglaban na sila. Go, hindi, dumating lang siya para i-welcome ako sa Hero Association. Habang nag-uusap, may ilang babae na lumapit at humingi ng pakikipagkamay kay Gus. Ginawa niya ito habang pinapanood ni Saitama. Pagdating ng gabi, habang naglalakad pa uwi, Saitama, iba ang treto sa heroes depende sa rank at points. Tinuturo ang sobre na hawak ni Gus, gawin mo ang best mo. Naalala ni Go ang meeting sa gwapong lalaki. Gwapong lalaki, maging simbolo ka ng hustisya, gaya ng inaasahan sa lahat ng Class S heroes.
Tinanong pa niya kung kumusta ang exam. Go, sayang lang ang oras. Tinanong siya ng lalaki kung dumating siya para lumaban. Itinaas ng lalaki ang kamay at sabi, mag-ingat ka. Sinabi niya nakakalimutan niya ang sinabi ni Gus na sayang ang exam at nagpapasalamat sa oras niya. Tapik sa balikat at sabi, welcome sa team. Sinabi ni Genos kay Saitama na may gagawin siya. Binati siya ni Saitama ng good night at naghiwalay silang dalawa sa penthouse. Sabi ng gwapong lalaki, sayang ang oras. Ang interesting na tao. Sunod, makikita ang bahay ni Saitama. Nagbabasa siya ng libro at tiningnan kung ano ang ginagawa ni Gus. Sabi ni Go, binabantayan ko ang bawat galaw mo. Naiinis si Saitama dahil hindi niya alam kung ano ang ituturo kay Gus. Paalala ni Go na kailangan niyang magtrabaho bilang hero isang beses sa isang linggo o mawawala ang trabaho. Nagulat si Saitama at sabi na pinanood niya ang balita at walang monster na umatake sa lungsod. Sabi ni Go, Class C heroes hindi kailangan lumaban sa monsters. Ang trabaho lang nila ay huminto sa mga pagnanakaw at random na pag-atake sa pamamagitan ng pag-ikot sa lungsod. Nagulat si Saitama at sumigaw, Gus, hindi ito oras para maglaro. Mabilis siyang nagsuot ng suit at lumabas. Gusto ni Go na sundan siya bilang estudyante. Pero nagkaroon ng ideya si Saitama. Ipinaliwanag niya na ang strength training ay hindi epektibo sa katawan ni Gus dahil cyborg siya, pero ang training sa isip ay magbibigay ng lakas. Iniisip ni Saitama na baka gawa-gawa lang niya ito. Utos niya kay Gus na mag-focus para mapasama sa top Fae at S-rank. Nakinig si Go at sinabi na gagawin niya ang best niya. Lumabas siya at tumakbo sa lungsod, desperado na humanap ng masasamang tao para labanan. Walang nakita at huminga siya ng malalim. Iniisip niya na may isang araw lang siya para lumaban o mawawala ang hero job niya at nagpasya siyang umuwi. Kinabukasan, nagmamadali si Saitama sa paligid, umaasang makakita ng masamang tao. Biglang lumipad ang isang kutsilyo papunta sa kanya. Nahuli niya ito at nakita ang ninja. Sinubukan niyang alalahanin ang pangalan nito. Pinapaalala siya ng ninja at hinamon sa laban. Sabi ni Saitama na busy siya at naglakad palayo. Galit na hinugot ng ninja ang kanyang espada at nag-teleport para atakihin si Saitama. Pero dinurog ito ni Saitama gamit ang ngipin na nagulat ang ninja. Umiwas muli si Saitama, busy ako. Binalaan niya ang ninja na pupuntirin niya ito sa suntok na natakot ang ninja. Biglang may babae na nagturo sa kanya at sinabihan ng lalaki na pigilan siya. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang hero. Natawa si Saitama sa ninja pero hinawakan ng hero ang ulo niya at sabi ng babae, I mean you. Sabi ng babae na nagtatakbo siya at natatakot ang lahat. Sinubukan ni Saitama ipaliwanag na hero rin siya pero hindi siya kilala ng lalaki at sinabihan siyang tigilan ng panakot sa tao. Nagtipon ng tao at nag-cheer sa hero. Natawa siya dahil nakikilala siya ng crowd at hiningi kay Saitama na labanan siya para ma-impress sila. Biglang may sumabog na shuriken sa kanya. Bumagsak ang hero, walang malay. Tinanong ni Saitama ang ninja, bakit mo ginawa yun? Sabi nito, gusto kitang labanan. Tumakbo palayo ang crowd sa takot. Sabi ng ninja, dahil hero ka, pipilitin kitang lumaban sa akin. Nag-teleport siya sa langit at naghagis ng shuriken sa paligid ni Saitama. Nasira ang ilang gusali sa paligid. Sabi ni Saitama na tigilan niya ito pero hinihingi ng ninja ang laban. Habang nagkakagulo, may sasakyan na papunta sa isang bata. Pinigilan ito ni Saitama. Napagtanto niya na masamang tao ang ninja. Nag-teleport siya sa ninja at pinabagsak ito sa lupa. Sabi niya, sana ito ay mabibilang na masamang tao. Samantala, sa Hero Headquarters, may opisyal na nag-uusap tungkol sa ninja bilang kriminal. Humihingi ng ulat ang head official sa isang babaeng operator tungkol sa ilang problema sa lungsod ni Saitama. Sabi niya na 2 hero na ang nagsisiyasat ngayon. Biglang lumitaw ang isang lumulutang na babae at nagtanong kung pwede ba siyang pumunta roon. Sabi ng official, hindi naman ito malaking problema. Nagalit siya at sumigaw kung minamaliit ba siya nito. Sinabi ng operator na hindi para sa S-Class heroes ang issue. Sabi niya na tawagan siya kung may problema. Pagkatapos ay lumipad siya palabas, sabi, mas mabilis kung ako mismo ang pupunta. Samantala, sa lungsod, may lumitaw na monster. Sa Hero Headquarters, nagbibigay ng ulat ang isang official tungkol sa mga banta sa iba't ibang lungsod. Binanggit niya ang isang S-Class hero na si Watchdog Man sa Q-City, kung saan madalas ang pag-atake ng mga monster. Sabi ng isang official na may isang mata, marami na siyang napaslang na monster at hindi humihingi ng tulong. Pinag-usapan ng mga officials ang iba pang lungsod at kanilang mga heroes. Binanggit nila na ang DCT ay patuloy pa ring nakabawi mula sa atake ng monster. Ipinaliwanag ng boss na mas nahihirapan ng maiwasan ng mga atake ng monster.
Tinapos niya ang ulat sa pagsabi na nagbago na si Hammerhead at ang Hero's Neck. Nagtanong ang isang bald man tungkol sa Z-City. Sabi niya na may mga rumor tungkol sa mga monster roon. Sabi ng official na may glasses na wala pa silang report. Sinabi niya na nagpadala sila ng FA heroes para magsiyasat sa lungsod. Sa Z-City, dalawang Class A heroes ang naroon, isang lalaki na may sombrero at isa na nakasuot ng suit. Habang naglalakad sa lungsod, sabi ng nakasot na hero na abandonado ang bahagi ng lungsod dahil sa mga atake ng monster. Sabi niya na tumataas ang mga atake sa nakalipas na ilang taon. Sang-ayon ng kaibigan niya at tinawag itong Ghost Town. Huminto sila sa harap ng electric fence. Binalaan ng nakasot na hero ang kasama niya na maging handa sa laban kapag dumaan sa gate. Habang naglalakad, ipinaliwanag ng nakasot na hero na marami ang monsters dito dahil baka may monster colony o monster queen. Huminto sila sa isang hukay malapit sa bahay ni Saitama. Nasa bahay si Gus at naramdaman ang presensya nila. Sabi ng hero na may cap na ang pagtalong sa monster ay makakapagpataas ng rank nila. Lumakad ang monster sa likod nila. Lumingon sila pero hindi ito makita. Sabi ng nakasot na hero na habulin ito. Patuloy na naghuhugas ng toilet si Genos pagkatapos nilang umalis. Samantala, hindi makita ng monster ang mga tao sa paligid. Huminto ang mga heroes nang makita ito. Kinuha niya ang isang catapult na may pulang tuldok at itinutok sa monster. Pinaputok niya ang bola na naging drill patungo rito. Dinapuan ito ng monster gamit ang buhok nito, pagkatapos ay binalot ang paa ng hero at hinayla siya sa gutter bago siya ibagsak sa gusali. Inatake nito ang isa pang hero. Nakaiwas siya at kinuha ang handkerchief niya at ginawang espada. Inatake siya ng monster gamit ang buhok pero na-block ng hero lahat ng atake gamit ang espada. Pinatapak niya ang paa sa lupa at ginawang spring ang espada. Pinaputok niya ito sa monster. Nakaiwas ito pero umabot ang espada hanggang sa dulo ng kalsada. Nagulat ang hero na nakaiwas ito at binawi ang espada habang iniisip ng lalaki na napakalakas ng buhok nito. Tiningnan ng monster ang pinsalang ginawa ng espada sa buhok nito. Tiningnan niya ang kanyang nawalan ng malay na kaibigan at nagpadala ng mensahe para humingi ng tulong gamit ang telepono sa likod niya. Para makabili ng oras, tinanong niya ang monster kung tagalungsod ito. Sumagot ang monster, hindi, pumunta ako dito dahil narinig kong may darating na malalakas na monsters. Pagkatapos, pinalawig ng monster ang buhok nito at naghanda sa pag-atake sa hero. Sabi nito, tawagin niyo akong Ghost Town Monster. Samantala, nag-alerto ang isang operator sa headquarters sa boss tungkol sa mensahe. Inutusan niya itong tawagan ng lahat ng heroes. Natanggap ng mga heroes ang mensahe at nagtanong kung ito ba ang Ghost Town Monster. Isang hero na may itim na buhok ang nag-alok na pumunta. Samantala, sinira ng monster ang espada ng hero. Nasugatan siya at napunit ang kanyang suit. Sabi niya, hindi na nakapagtataka kung iniwan ng tao ang lugar na ito. Malakas ang mga monsters dito. Bumagsak siya at nawalan ng malay. Nalungkot ang monster at sabi na hindi siya nasiyahan sa laban at hindi pwede manatili dahil walang tao. Biglang nakita nito si Saitama na papalapit. Iniisip nito na hero siguro si Saitama at nagtataka, akala ko lahat ay umalis dahil sa mga monsters. Lumapit si Saitama sa monster at inatake siya nito gamit ang buhok. Tiningnan siya ni Saitama at sabi, nakalimutan kong bumili ng dahon para sa sabaw. Pagkatapos, niluluto niya ito sa kusina. Sabi ni Gon na nakita niya maraming dahon sa labas. Sabi ni Saitama na mabibili niya ito ng mura. Sabi ni Gon na mabuti ang mga dahon at makakatulong lumaki ang buhok niya. Sa Hero Headquarters, nagbabasa ang isang official ng ulat na buhay ang dalawang heroes pero hindi alam kung ano ang nangyari sa monster. Sa isang bar, may ilang lalaki na nakikipag-usap sa isang magandang babae tungkol sa monster. Sabi niya na hindi siya interesado. Samantala, sa headquarters, sumigaw ang lumulutang na babae sa head official. Dapat ako ang sinend ninyo. Ipinakita niya ang larawan ng pinsala sa lungsod. Sabi niya, ayos lang sana ako. Sa ZCT, tinitingnan ng ilang heroes ang nasirang gusali. Nagulat sila at nagtatanong kung anong klase ng monster ang gumawa nito. May hero na kumuha ng dahon at nagtanong. Ano ito? Sa gabi, kumakalat ang rumor tungkol sa malakas na monster na nakatira sa abandonadong lungsod sa ZCT. Sa susunod na eksena, may napakalaking meteor na papunta sa Earth. Tatlong lalaki sa observatory at isang lalaki gamit ang teleskopyo ang nakapansin. Sa labas ng space station, may astronaut na nakakita ng meteor. Sa Space Agency, kinumpirma ng mga officials na papunta ito sa ZCT. Sa Hero Headquarters, pinag-uusapan ng mga officials kung paano haharapin ito. Natanggap ni Go ang tawag para mag-report roon. Sinabi niya kay Saitama na babalik siya agad at lumabas.
Dumating si Go sa headquarters at nakilala ang isang matandang lalaki na nagpakilala bilang Bang, isang S-class hero. Sabi ni Go na tinawag siya ng tawag para pumunta. Sabi ng matanda na lahat ng S-class heroes ay tinawag, pero karamihan ay busy o walang pakialam. Sabi niya na tinatawagan ng class heroes kapag may imposible na problema. Ipinaliwanag niya na dragon level threat ang meteor na papunta sa lungsod. Nagulat si Gus. Sabi ni Bang na malapit nang wasakin ng meteor ang ZCT. Dagdag niya na wala nang magagawa at pinapayuhan si Gus na lumikas kasama ang mga mahal niya. Tinanong ni Gus kung alam ba ng mga tao. Sabi ni Bang na magbibigay ng anunsyo ilang minuto bago bumangga. Tinanong ni Go kung aalis ba si Bang. Sabi nito, hindi niya maiiwan ang pamilya at dojo. Lumiko siya para ipakita ang martial arts technique. Pero wala na si Gus. Nasa ibabaw ng Earth ang meteor at sinusubukan ng mga tao na lumikas sa lungsod. Isang lalaki ang nakatingin sa langit, natatakot, at sabi, ang laki nito. Hindi tayo makakatakas. Samantala, tumatakbo si Gus sa lungsod hawak ang isang malita, iniisip na kung babagsak ang meteor, maaapektuhan din ang ibang lungsod. Nakita niya ang meteor at pinindot ang isang button sa malita. Nag-transform ito sa dalawang mechanical arms na isinusuot niya bago lumapag sa rooftop. Iniisip ni Gus na atakihin ang meteor gamit ang buong lakas niya para iligtas ang lungsod ni Saitama. Biglang may dumaan na robot sa kanya na nagulat siya. Lumapag ang robot. Tinanong ni Go kung ito ba ang S-class hero na si Buffoy. Kinumpirma ito ng robot at tinanong kung nandito si Gus para pigilan ang meteor. Humingi si Go ng tulong. Tumanggi ang robot, sabi niya nandito lang siya para subukan ang bagong armas niya sa meteor. Ipinagtalo ni Go na kung tatama ang meteor, mamamatay ang lahat. Sabi ng robot na ang totoong katawan niya ay nasa ibang lugar at tawagin siya Metal Knight. Papalapit na ang meteor, umakyat si Gus sa mataas na gusali, naghahanda para mag-fire, pero pinona ng robot ang missiles nito. Tinitingnan ni Go ang robot at ang meteor, iniisip, hindi ako pwede mag-fire kung nasa daan ang missiles niya. Tinamaan ng missiles ang meteor at sumabog. Nakita ang usok, iniisip ni Gus na malakas ang atake, pero nang lumanes ang usok, buo pa rin ang meteor. Nagulat siya. Iniisip niya na babagsak ang meteor sa loob ng ilang segundo. Kailangan ko ng ilang segundo para i-charge ang core ko para sa atake. Ini-charge niya ang katawan at iniisip, sapat kaya ang armas ko para hamarang. Biglang sumulpot ang matanda sa likod niya at sabi, calm down. Sabi niya kay Go na huwag mag-overthink at gawin na lang. Iniisip ni Go si Saitama, pinilas ang kanyang shirt. Binuksan niya ang dibdib, ipinakita ang core. Kinuha niya ito at inilagay sa kanyang braso. Habang ini-charge, binalaan niya ang matanda na magtago at iniisip, ibubuhos ko ang lahat sa shot na ito. Pinaputok niya ang napakalakas na beam sa meteor. Sumigaw siya habang patuloy na nag-fire. Iniisip niya na hindi ito epektibo. Sabi ng matanda, epektibo ito. Pagkatapos, sabi niya, hindi pa. Patuloy na nag-fire si Genos at iniisip, dito ba ako mamamatay? Huminto ang beam at bumagsak siya sa tuhod. Pagod na pagod. Binalaan niya ang matanda na tumakas bago bumangga ang meteor. Lumitaw si Saitama. Nagulat ang matanda at tanong, sino ka? Sabi niya, hero lang ako for fun. Yumuko siya at tumalon sa ere, kamangha-mangha sa kanila pareho. Lumipad siya papunta sa meteor, sabi, hindi kita papayag ang bumagsak sa lungsod, at sinuntok ito na nagpa-explode sa meteor. Sabi ni Bang, nabigo niya ito, pero may mga fragment na bumagsak sa umaira sa lungsod. Kinuha niya si Gus at tumalon sa ligtas na lugar. Lumapag si Saitama habang may fragment ng meteor na sumaira sa gusali sa likod niya. Sabi niya, dapat sapat na yon. 3 araw ang lumipas, iniulat sa balita na hindi nasira ang lungsod, pero maraming bahay ang naapektuhan. Pinanood ito ni Go. Sabi niya kay Saitama, dapat ikaw na ang tinawag para makipag-team kay Metal Knight imbes na ako. Sabi ni Saitama, walang namatay. Huwag kang mag-alala. Sang-ayon si Go, iniisip na binawasan ng suntok ni Saitama ang epekto ng crash. Maaaring nasira ang ibang lungsod kung bumagsak ang meteor. Alam niya na sinisisi ang lahat kay Saitama sa pinsala, pero pinili niyang huwag sabihin sa kanya. Tinanong ni Saitama kung tumaas ang kanilang ranks. Sabi ni Go, tumaas ako ng isang rank sa S-class. Ikaw naman mula si rank Fei hanggang rank Fei. Nagulat si Saitama. Ipinaliwanag ni Go na dragon level threat ang meteor. Kung hindi nasira ang lungsod, Saitama sana ay naging S-class Fei. Iniisip niya na inisip ng association na si Metal Knight at siya ang gumawa ng lahat. Tinanong ni Saitama kung ano ang threat levels. Ipinaliwanag ni Go. Tiger level ibig sabihin maraming buhay ang nawala. Demon level ay pagkasira ng isang lungsod. Dragon level ay maraming lungsod.
God level ay extinction ng sangkatauhan. Sabi ni Go, pero ganitong bagay, hindi mahalaga sa'yo. Sabi ni Saitama, kung tatakbo ang mga heroes, sino ang matutulungan? Nagulat si Go at isinulat ang sinabi niya. Suot ni Saitama ang hero suit niya at lumabas. Nag-aalala si Go habang naglalakad siya palayo. Naglakad si Saitama sa nasirang lungsod. Nasira ang paborito niyang supermarket pero ayos pa ang lumang apartment niya. Lumitaw ang isang lalaki na may tank top at tinawag siyang Dayaan. Tinanong ni Saitama kung sino siya. Tinawag ng lalaki ang kapatid niya. Lumapag ang isa pang lalaki malapit kay Saitama. Ipinakilala niya ang sarili bilang tank top black hole. Inakusahan nila si Saitama na ginagamit ang S-Class heroes para dayaan at pataasin ang rank niya. Gusto ng yellow-haired na lumaban pero may ibang plano ang kapatid niya. Huminga siya at sumigaw, ito ang lalaki na Samaira sa lungsod. Iniisip ng yellow-haired, galit na ang mga tao sa kanya. Nakatawag ng pansin ang sigaw at nagsimulang dumating ang crowd. Ngumiti ang lalaki habang dumarami ang tao. Sabi ng kapatid niya, sinira ng lalaking ito ang mga bahay at lungsod ninyo. Ngumiti siya at sabi, gusto niyo pa rin bang maging hero? Matapos sirain ang lungsod, sinimulang sisihin ng mga tao si Saitama na nagpangiti sa lalaki. Sabi niya, ito ang mga biktima ng hero na ito. Nagsimulang magalit ang mga tao kay Saitama at sinisigawan siya dahil sa pagkasira ng kanilang mga bahay. Itinuro siya sa kanya at sinabi na itigil na ang pagiging hero. Sumama ang kapatid niya at mabilis na sinasabi ng crowd kay Saitama na itigil na ang pagiging hero. Ngumiti ang yellow-haired, narinig na namin ang kayabangan niya. Sa bahay, binabasa ni Gus ang artikulo na sinisisi si Saitama. Tumingin siya sa bintana. Patuloy na sumisigaw ang kapatid mula sa malayo. Mula sa distansya, pinapanood sila ng matanda. Iniisip niya, ito ang mga taong walang pasalamat na iniligtas ni Saitama. Iniisip ng matanda na pinakamalakas na tao si Saitama na nakilala niya pero ayaw niya makialam at umaasang titigil na ito. Dumating si Gus habang binabantaan ng dalawang hero si Saitama. Nag-charge ang yellow-haired para umatake. Sinuntok siya ni Saitama palayo na nagulat ang kapatid nito na galit na tumalon para umatake pero hinawakan ni Saitama ang mga daliri nito at piniga na pinilit ang lalaki na humingi ng tawad. Humingi ng paumanhin ang lalaki sa pagsisinungaling. Sabi ni Saitama, hindi ka. Sinabi niya sa crowd, sinira ko ang meteor. Kung may gusto magsalita, sige, pakinggan natin. Nagreklamo ang isang lalaki pero pinagsabihan siya ni Saitama na tumahimik. Sabi niya, hindi ako hero para sa pagpabor ninyo. Hero ako for fun, kayo mga kalbo. Labis na nagalit si Saitama pero lumapit si Gus sa kanya habang sumisigaw siya sa crowd at sabi, uwi na tayo. Habang pauwi, sabi ni Gus, kahit hindi ka pasalamatan ng mga tao, kahanga-hanga ka pa rin at susunod pa rin ako sa'yo. Sunod, makikita ang isang monster sa kalye. Dumating ng isang hero na nagbibisikleta papunta sa lugar. Nagsalita ang monster sa crowd, dapat kayong sumuko. Paparating ang mga kasama ko. Habang mabilis na nagbibisikleta ang hero, nakita ng monster si Saitama at nagbiro, ang ganda ng ulo mo. Konektado ka ba sa isang octopus? At tumawa. Pagdating ng biker hero, patay na ang monster at pinag-uusapan ng mga tao kung paano ito pinatay ni Saitama. Sa bahay, binabasa ni Gus tungkol kay Saitama. Nakita niyang classy hero si Saitama at iniisip, hindi ko pwedeng hayaang malampasan niya ang rank ko. Samantala, mga sea monsters ang lumalangoy papunta sa lungsod. Sumigaw ang isang babae para humingi ng tulong nang makita ito. Hinawakan ng isa ang isang lalaki gamit ang tentacle at sabi sa crowd, kami, ang mga sea monsters, ngayon ang namumuno sa lugar na ito. Pinutol ng isang atake ang tentacle. Nakita ng monster ang isang lalaki na may sibat at sabi, papapatayin kita. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang Stinger, isang class hero. Nasa sabik ang crowd at nag-cheer para sa hero. Tumingin siya sa monster at sabi, sino mang monster na gustong mamatay muna, lumabas na. Samantala, sa bahay ni Saitama, tinitingnan ni Go ang telepono niya at sabi kay Saitama na tumaas na ang rank niya. Nakakatanggap siya ng tawag at nagpaumanhin. Binuksan ni Saitama ang TV at bumalik si Gus sa loob. Tinanong niya si Saitama kung ang monster na nilaban niya ay mula sa dagat. Sa balita, nag-uulat ang reporter tungkol sa atake ng sea monster. Sabi ni Go na pagod na ang hero na nakikipaglaban. Sa ibang lugar, suot ng biker hero ang kanyang suit at tumakbo palabas. Sugatan ng hero na nakikipaglaban sa monsters. Sabi niya, gusto ng armas ko ang matitinding laban pero panahon na para tapusin ito. Ngumiti siya, pinaikot ang armas sa ere at pinatay ang 4 na monsters sa isang strike. Lumapag siya sa lupa at nagdiwang. Oo, napatay ko ang mga monsters na iyon.
Biglang sumulpot ang isang monster na may cape at corona at sinuntok siya. Samantala, tumatakbo si Saitama at Gus papunta sa lugar. Tinanong ni Saitama kung malapit na sila. Sabi ni Go na magsiscout siya sa unahan at lumipad palabas. Habang tumatakbo si Saitama, may alerto na nagbabala sa mga residente na manatili sa loob dahil tiger level na ang threat. Sa Hero HQ, sabi ng operator na naipadala na ang alerto. Pumasok ang isang official na may glasses at sabi, I upgrade ang threat. May hero na down. Na nagulat sila. Sa ibang lugar, sinusubukan ng biker hero na tumawag para alamin ang lokasyon ng monster. Nakita niya ang ilang heroes na nagsasabing bumalik na siya. Narinig nila ang alerto na nagbabala sa mga residente na lumikas dahil demon level na ang threat. Narinig ng crowned monster ang alerto at sabi, hindi ko hahayaan silang lumikas. Pinagmamasdan siya ng isang hero at iniisip na umatake. Biglang naramdaman niya ang monster sa likod niya at sumigaw sa takot. Tinanong niya ang pangalan ng hero. Ipinakilala niya ang sarili bilang Lightning Max. Iniisip niyang tumakas pero sinuntok siya ng monster sa gusali. Bumagsak siya sa lupa at nakahiga sugatan. Lumapit ang crowned monster at ngumiti. Tumayo siya at gamit ang rocket boats, pinaputok siya ng spin and kick. Naitulak ang hero sa pamamagitan ng pader. Habang bumabagsak, hinuli siya ng isang lalaki na nakasuot ng prisoner uniform. Ipinakilala niya ang sarili bilang Class S hero. Sabi niya, lumabas ako sa prison para lang makita ka. Sa likod niya, tinanong ni Sonic the Ninja, bakit ka nakulong at salamat sa pagpapalabas sa akin. Sabi niya, nakulong ako dahil gusto kong atakihin ang magagandang lalaki. Lumabas ang monster at hinarap sila. Sabi ng hero, malakas ka, pero sinaktan mo ang mga lalaking gusto ko. Nag-power up siya, lumaki, pero nasira ang sweatshirt niya. Nagalit siya at sabi, ginawa iyon ng boyfriend ko para sa akin. Sabi niya sa monster, papapatayin kita. Nagsaliva ang monster at sabi, ipakita ko na ang totoong lakas ko, at sinuntok ang hero. Sinuntok din niya pabalik ang monster. Tapos sinuntok niya ulit ito. Lumipad pabalik ang monster at sabi, hindi nasaktan ang atake mo. Sabi rin ng hero, mahina rin ang atake mo. Iniisip ni Sonic na nagpapakita lang ng tapang ang hero, pero kitang-kita na nasaktan siya ng suntok. Napagpasyahan niya, pareho silang mahina at madaling talunin. Iniisip ng hero, mas malakas pala ang suntok na iyon kaysa sa inaasahan ko. Kailangan kong lumaban ng seryoso. Nag-transform siya at naging hubad na nagulat ang monster. Iniisip ni Sonic, ayoko nang panoorin ang hubad na lalaking ito lumaban. Sabi ng hero, wala pang nakakita ng ganitong anyo at nakaligtas. Sabi ng monster, mukha kang nakakadiri. Tumalo ng hero sa ere, bumagsak, at sinimulang suntukin ang monster. Sa ibang lugar, natagpuan ni Gus ang mga ito at sinubukang tawagan si Saitama. Pero hindi niya maabot. Nagpatuloy siya papunta sa mga lumalaban. Humihinga ng mabigat ang hero pagkatapos ng suntok. Hindi nasaktan ng monster na nagulat sila. Sumugod ito sa kanya, sinuntok sa tiyan at balikat at binigyan ng uppercut. Habang bumabagsak, sabi ng monster, ipakikita ko sa iyo kung paano gawin ito. Pinaputok niya ng mabigat ang hero at sinipa papunta sa isang gusali na ikinagulat ni Sonic. Tinanong niya ang monster, sino ka? Sabi nito, ako ang Sea King at gusto kong pamunuan ang mundong ito. Sabi ni Sonic na hindi siya sapat na malakas. Sabi ng Sea King, papapatayin kita. Sumugod ang Sea King kay Sonic. Nakaiwas si Sonic sa atake at sinipa ang mukha nito. Tinawag niya itong mahina. Biglang inatake siya ng dila nito pero pinagsara ni Sonic ang bibig nito at naputol. Sinubukang hulihin siya pero nakaiwas si Sonic. Sinuntok siya nito pero naiiwasan niya lahat ng atake at tinutuya ang Sea King sa kahinaan at kabagalan nito. Lumapag siya sa isang gusali. Tumawa ang monster at tiningnan siya. Biglang umatake ito at sinira ang gusali. Nakaiwas si Sonic pero nagulat. Iniisip niya, tumaas ang lakas at bilis niya. Lumapag ang Sea King at lumaki. Sabi nito, ang ulan ang nagbigay sa akin ng lakas. Sa ibang lugar, ipinapakita sa screen ng reporter tungkol sa atake ng sea monster. Huminto ang biker hero sa red light at nakita si Saitama. Tinanong siya ni Saitama kung nakita niya si Gus. Samantala, ipinakilala ng TV reporter ang rank fake class. Isang hero na singer at model, ang gwapong Amay Mask. Tinanong siya ng reporter, paano mo hihinto ang mga monsters ngayon na demon level na ang threat? Sabi niya na dumaan lang siya sa show para i-promote ang bagong kanta niya. Humingi ng paumanhin ng reporter at nagtanong tungkol sa kanta. Sabi niya, sasabihin ko lang sa lahat ng heroes, para mapanatili ang kaligtasan ng tao, kailangan kayong mabilis, malakas, at perpekto. Sayang lang na may ilang heroes na natalo sa monsters. Sa sandaling iyon, nakikipaglaban sina Sonic at ang Sea King.
Tumakbo si Sonic, iniisip, wala nang epekto ang mga atake ko sa kanya. Kailangan ko ng armas. Habang tumatakbo, hinuli siya ng Sea King sa ere. Pinisil siya ni Aaron. Tiningnan niya ang kamay at nakita na damit lang ang hawak. Tumingin siya sa paligid at nakita si Sonic na hubad. Sabi ni Sonic, papapatayin kita sa susunod at nawala. Lumitaw si Sonic malapit kay Gus. Tinanong siya ni Go, sino ka? Sabi ni Sonic, kung lalaban ka sa Sea King. Kalimutan mo na. Lumipad palayo si Sonic. Sabi ni Go, sino ang hubad na lalaking iyon? Biglang naramdaman ni Gino na papunta ang Sea King sa evacuation shelter. Sa shelter, sinabi ng isang lalaki sa anak niya na huwag mag-alala. Ligtas sila sa loob. Sa labas ng shelter, naramdaman ng Sea King ang mga tao sa loob. Tumalon ito, sinira ang bubong, at pumasok. Sabi nito, hello at Polem, na natakot ang mga tao. Itinaas ng isang blonde na lalaki ang mga kamay at sabi, please, sumuko kami. Gagawin namin ang gusto mo. Ang lalaki ay hero na nagtago sa evacuation shelter. Tumawa ang Sea King at sabi na plano niyang patayin ang lahat at tinanong sila na sumigaw kapag gagawin niya. Iniisip ng blonde, susubukan kong hamarang hanggang dumating ang S-Class heroes, pero natakot siya nang makita ang Sea King at napaihi sa takot. Biglang tumalon ang dalawang heroes at sabi, makikipaglaban kami sa inyo. Nagulat siya na naroon ang heroes. Lumabas ang isang lalaki at sinabi na siya ay Class A hero. Nasa sabik ang crowd na naroon ang mga heroes. Samantala, ang biker hero at si Saitama ay papunta sa monster. Nakita ni Saitama ang isang hubad na lalaki at lumapit para tingnan. Nakakuha ng tawag ang biker hero. Sinabi ng tumatawag na inaatake ang evacuation shelter. Nahulog ang phone niya at agad siyang umarangkada palayo. Sa shelter, naghahanda ang hero na umatake sa Sea King. Sa ibang lugar, hinanap ni Saitama ang hubad na lalaki pero isang tumutunog na telepono ang nakita niya sa sahig. Kasabay nito, natalo na ng Sea King ang mga heroes. Tumawa ito at nilate ang mga tao. Isang boses ang nagtanong, isa ka bang si Monster? Sa Hero HQ, sinubukan ng mga opisyal na balaan ang biker hero na umatras pero si Saitama ang sumagot sa tawag. Hinanap nila ang biker hero. Sa ibang lugar, todo bilis ang takbo ng biker hero papunta sa shelter. Sinabi ni Saitama sa mga opisyal, ako ang hero na si Saitama. Nakita si Gus na nagtanong, ikaw ba ang Sea King? Sabi ng monster, oo, tapos ano? Lumapag siya at sinuntok ito gamit ang blast attack na nagpalipad sa kanya palabas. Lumingon si Go at sinabi, wasak na ang target. May natitira pa bang monsters? Naging masaya ang crowd at nagdiwang. Biglang lumitaw ang Sea King sa likuran niya, pinunit ang braso niya, at sinuntok siya papunta sa pader. Sa Hero HQ, tinanong ng opisyal si Saitama, isa kang C-rank hero. Kaya mo bang labanan ng monster? Sumagot si Saitama, oo. Tiningnan niya ang hero records ni Saitama at nag-isip. May mga taong nagsasabing mandurugas siya. Sinabi ng boss niya, hayaan mo siya. Tingnan natin kung talagang malakas siya. Binigyan ng opisyal si Saitama ng direksyon papunta sa shelter. Samantala, patuloy ang pagpedal ng biker hero papunta sa shelter. Sa loob ng shelter, sinabi ni Gus sa mga tao na tumakbo habang siya ang lalaban sa Sea King. Pinagaling ng monster ang mukha nito at sinabi, walang makakatakas sa inyo. Tumakbo ito papunta sa mga tao, pero tumalon si Gus gamit ang rocket boost at sinipa ito sa mukha. Nagpalitan sila ng suntok. Nakapagbigay si Go ng suntok at sinipa ito palabas ng shelter. Pagkatapos ay sinunog niya ito gamit ang blast. Binulag niya ang Sea King sa matinding liwanag. Lumipad siya pababa at sinuntok ito pababa sa bubong hanggang bumagsak sa sahig. Habang naglalaban sila, hinikayat ng isang batang babae si Gino na nagsasabing, kaya mo yan. Nagalit ang Sea King at dumura ng asido papunta sa bata pero tumakbo si Gus at hinaronggan ng atake na labis na nakasira sa kanya. Hinailan ng Sea King ang ulo niya at ibinato siya sa pader. Pagkatapos ay tumakbo ito at sinuntok siya palabas ng shelter. Sinabi ng Sea King, nanalo ka sana kung hindi mo iniligtas ang bata. Nasaktan mo ako, pero gumaling na ako. Ngayon mamatay ka. Sa sandaling iyon, dumating ang biker hero at inihagis ang bisikleta niya sa monster. Binalaan siya ni Gus na tumakas. Sumugod ang biker hero para umatake sa Sea King na nagsabing, nababagot na ako, at madaling sinunggaban ang suntok niya, saka siya ibinagsak sa sahig na parang laruan. Ibinato niya palayo ang hero at bumalik para patayin si Gino, pero lumapit muli ang biker hero at sinubukang salgasaan siya. Pinagmasdan siya ng Sea King. Pagkatapos ay nag-transform ito at pinatumba ang hero. Pilit tumayo ang hero at sinabi, walang umaasa sa tulong ko dahil iniisip nila na mahina ang mga Class C heroes. Inamin niya, masyado akong mahina para maging Class B hero at hindi ako sapat na malakas para labanan ka.
Tumayo siya at sinabi, pero hindi ako titigil dahil lang doon. Lumingon ang si King at nagtanong, nagmamakaawa ka ba para sa buhay mo? Sumigaw ang biker hero kahit sugatan, lalabanan kita dito at ngayon. Malungkot na pinanood siya ng mga tao sa shelter. Sinabi ng si King, sapat na ang usapan. Oras na para mamatay ka. Habang magkaharap sila, isang batang lalaki ang sumigaw, kaya mo yan. Umiiyak siya. Naniniwala ako sa'yo. Maya-maya, nagsimulang mag-cheer ang mga tao sa shelter at hiniling sa kanya ang magandang kapalaran. Sumigaw ang biker hero at sumugod sa si King, pero sinuntok siya nito sa ere na nagulat ang lahat. Bumagsak ang biker hero sa braso ni Saitama. Tiningnan siya ng si King at sabi, isa na namang mahina. Napansin niya si Gus at tinanong kung buhay pa siya. Nakaya ni Go na sabihin, Master. Lumitaw ang si King at sinuntok ang ulo ni Saitama. Sabi niya, kahanga-hanga. Mas magaling ka kaysa sa lahat ng basura na ito. Sabi ni Saitama, hindi, mahina lang ang suntok mo. Nakilala siya ng mga tao sa shelter. Nabalisa sila dahil class C hero siya at iniisip nilang mahina siya. Sabi ng isang babae, pero hindi naman siya nasaktan ng suntok. Samantala, ipinakilala ng si King ang sarili kay Saitama bilang hari ng kalaliman. At dahil siya ang pinakamalakas sa dagat, siya rin ang magiging susunod na pinuno ng mundo. Sabi ni Saitama, umuulan. Laban tayo. Humadyas ng suntok ang si King, pero pinagsuntok ito ni Saitama ng sobrang lakas na huminto pa ang ulan. Namangha ang lahat. Bumagsak ang si King patay. Nagdiwang at nagsaya ang lahat sa pagkakapatay niya. Iniisip ni Saitama, akala ko mas malakas siya. Sa ibang lugar, lumitaw si Sonic at sabi, bumalik ako kasama ang aking mga armas. Nasaan ka, si King? Sa apartment ni Saitama, may drone na nagdala ng package. Sabi ni Go kay Saitama na galing ito sa Hero HQ at delikado kung pupunta dito. Sa loob ng kahon ay fan letters. Nagulat si Go nang mabasa ang isang love letter habang binubuksan ni Saitama ang sarili niyang sulat. Tinawag siya sa sulat na Bold Bastard. Nakita ito ni Go at sinabi na hahanapin niya ang sumulat. Sabi ni Saitama, huwag mo nang isipin. Naalala ni Go ang nakaraang araw. Pagkatapos talunin ng si King, pinupuri siya ng mga tao sa shelter. Sabi ng isang black-haired loser, hindi pala matindi ang monster at mahina rin ang ibang heroes. Dagdag niya, kung isang class C hero lang ang pumatay nito sa isang suntok, hindi talaga malakas ang ibang heroes, at tumawa. Sabi ng isang lalaki, tigilan mo. Nilalagay nila ang buhay nila sa panganib para sa atin. Sabi ng loser, nakakainis kapag ang mahina ang sumusubok iligtas ka. Ginawa lahat ng lalaking ito. Galit na hinawakan siya ng isang lalaki at sinabihan na tumahimik. Lumingon si Go kay Saitama na nakikinig. Tumawa si Saitama na nagulat ang lahat. Sabi niya, pinahina lang ng ibang heroes kaya madaling talunin. Tiningnan siya ni Gus at sabi niya, halos wala akong ginawa. Ngayon kukunin ko ang lahat ng kredito. Galit na sinabi niya, sabihin niyo sa lahat na ako ang pumatay sa monster. Nagsimulang pag-usapan siya ng mga tao sa shelter. Tinawag siyang mandurugas ng isang lalaki na may spiked hair. Sabi ni Saitama, alagaan niyo ang mga sugatang heroes para makuha ko ang kredito sa trabaho nila. Nagsimulang tawagin siyang mandurugas ng mga tao, sabi nila mas magaling ang ibang heroes. Itinaas ni Go ang ulo at iniisip, ginagawa ito ng master para magmukha tayong magaling at hindi walang kwenta. Hindi ako makikialam sa plano niya. Sa bahay, nakakita si Saitama ng isa pang sulat para sa kanya na nagsasabing, salamat, hero. Sinabi ni Go na galing ito sa Hero Association. Binuksan niya at nalaman niyang na-promote siya sa Class C Rank F sa Hero HQ, nasa malaking hall si Saitama. Tinanong niya ang mga opisyal, bakit nandito ako? Sabi nila, malalaman mo kung binasa mo ang Hero Guidebook. Binati siya sa pagiging C Rank Fae. Tinanong niya, kayo ba ang nagbibigay ng ranks? Sabi nila, oo, gusto rin naming ma-interview ka. Ipinaliwanag nila na ang bagong rank niya ay nagbibigay daan para direktang makapasok sa Class B kung papayag siya. Tinanggap niya at sinabi, oo, gusto kong umakyat sa rank. Sinabi ng isang babaeng opisyal na i-interview siya at bibigyan ng ilang tests. Sa taas ng silid, nanonood ang tatlong opisyal. Sabi ng itim na lalaki, sinira niya ang record ng tests namin. Dagdag ng babae, sinasabi ng tao na mandurugas siya. Sabi ng opisyal na naka-glasses, chismis lang yan. Taasan na natin ang rank niya at tingnan kung talagang malakas siya. Sa screen, nakikita si Saitama. Hawak ng isang opisyal ang screen para sa isang gwapong hero. Sabi niya sa opisyal na interesado lang siya sa Class A at S heroes. Sabi niya, binabantayan ko ang mga heroes para hindi nila sirain ang imahe ko tulad nung nakaraan. Sumagot ang opisyal, si Saitama ang hero na pumatay sa si King.
Ipinakita niya sa Hero ang video ni Saitama na sumuntok sa Seeking. Sa ospital ng Hero Association, dalawang sugatang heroes ang nagbabasa tungkol sa atake ng monster ng galit. Lumitaw ang S-Class hero na nakasuot ng prisoner uniform. Nagulat sila na hindi ito nasa kulungan at tumakbo palabas nang ilabas niya ang karayom. Nakita niya sa dyaryo na tinawag siyang S-Class failure. Sa gabi, naglalakad pa uwi si Saitama habang hawak ang papel na nagpapakita na ngayon ay Class B na siya. Sa daan, nakita niya ang isang food stand at pumasok. Umupo siya at umorder ng pagkain. Nandoon ang biker hero at inalok siyang bilhan ng inumin. Tinanong ni Saitama kung bakit. Itinuro ng biker hero ang sulat at sabi, para ipagdiwang ang bagong rank mo. Naalala ni Saitama ang pagbibigay ride sa kanya ng biker hero. Sa daan papunta sa shelter, tinanong niya si Saitama, natakot ka ba sa monster? Ang lakas niya, baka hindi natin siya mapatay. Sinabi niya kay Saitama na tumakbo kung natatakot siya. Tinanong ni Saitama kung anong class siya. Sabi niya, Class C. Sabi ni Saitama, mahirap ang weekly duty para sa amin na Class C heroes. Tumawa siya at ipinakilala ang sarili bilang Muman Rider. Ngumiti si Saitama habang nakakaiwas sila sa nakaparadang van. May inilapag na pagkain sa mesa. Sabi niya kay Saitama na hinahanap niya ito dahil hindi niya naiparating ang pasasalamat niya ng maayos sa sulat. Sunod, nakikita ang isang snowy mountain sa paanan nito. Gumising ang isang malaking monster at lumabas. Nakita nito ang mga sasakyan na nagpapaputok ng rockets at tumakbo patungo sa kanila. Papalapit ang isang eroplano. Sa loob, tiningnan ng opisyal ang relo at sabi, malapit na kami. Bumagsak ang isang nakapaloob na figure. Nang buksan nila, nahulog ang cloak at lumitaw ang isang green-haired na babae na lumipad pababa. Tinanong siya ng monster, sino ka? Hindi siya pinansin at sumagot sa telepono ng galit, hindi na ako babalik. Sinabi mo sa akin na may kakaibang monster na gigising. Sabi ng monster, hindi ako kakaiba. Sabi niya, tumahimik ka. Nasa telepono ako. Tinapos niya ang tawag at nagreklamo tungkol sa boss niya. Tinanong siya ng monster, tapos ka na, maliit na tao? Tinapakan siya ng monster para durugin, pero lumipad siya at tiningnan ito. Sabi ng monster, hindi ka mahina, pero isang malaking meteor lang ang makakapatay sa akin. Sabi niya, sige. Sumugod ito at umatake. Biglang bumagsak mula sa langit ang isang meteor. Sunod, nakikita ang durog na katawan ng monster habang nanunood siya. Sa ibang lugar, dumating ang opisyal sa isang dojo. Sa dojo, ipinapakita ng matandang lalaki ang kasanayan sa martial arts. Tinanong niya kung gusto nilang matutunan ni Saitama at Gus. Sabi ni Saitama na hindi siya interesado at tinanong si Gus. Sabi ni Go, hindi. Nagalit ang apprentice ng matanda at hinamon si Go. Hinawakan ni Go ang leeg nito hanggang sumuko at nagtanong. Ito ba ang pinakamalakas mong estudyante? Sabi ng matanda na isang dating estudyante ang tinalo at sinaktan lahat ng apprentices niya. Tinanong ni Saitama ang pangalan ng estudyante. Sabi ng matanda, siya si Gao, ang pinakamagaling kong estudyante. Kinailangan kong talunin siya at paalisin sa dojo. Sabi ni Saitama, matanda, ang lakas mo. Nagalit ang estudyante at sabi, ang pangalan niya ay Bang, hindi matanda, at class rank Fei siya. Sinabi ni Bang sa estudyante na tigilan na. Lumitaw ang isang opisyal sa pinto at sinabi na lahat ng S-Class heroes ay sinumon. Tinanong ni Go kung dragon level threat ba ito. Sinabi ni Bang sa estudyante na bantayan ang dojo. Sa Hero HQ, pumasok sila at nakatagpo ng isang lalaki. Bumabati siya kay Bang na tinatawag itong Atomic Samurai. Nakilala ng samurai si Genos, pero hindi si Saitama. Ipinakilala ni Bang si Saitama bilang Class B hero. Sinubukan niyang makipagkamay, pero sinampal ito ng samurai at sinabi, pinapansin ko lang ang malalakas na tao ang umaakyat sa S-Class muna. Lumakad ito palayo, iniwan sila. Tinanong ng green-haired na babae, sino ang nagdala ng Class B loser dito? Insulto ito sa amin. Nagulat si Saitama habang sinasabi niyang umalis na siya. Tinanong niya, sino itong mayamang bata? Sabi ni Go, siya si Tatsumaki, S-Class rank Fei. Isa siyang S-pair. Sabi ni Go kay Saitama, pumunta na tayo sa meeting. Sa meeting, nakaupo ang S-Class hero sa paligid ng mesa. Habang isang hero na nakared ang nagsabi, lalaban ako sa kahit anong monster. Iniisip ng prisoner, kailangan kong makalapit kay Genos. May hero sa dog suit na humihinga at iniisip, may suman goat dito. Ang isang dark-skinned hero ay iniisip, tinitingnan nila ang muscles ko. Wala ang rank fa hero. May isa namang nagkakain lang ng sandwich. Tinanong ni Bang, bakit tayo sinumon? Sabi ni Tatsumaki, hindi ko alam. Ilang oras na akong naghihintay. Humiling si Saitama ng tsaa at tiningnan siya ng lahat. Bumukas ang pinto at pumasok ang mga opisyal. Sabi ng boss, pasensya na sa pagka-late.
Sabi niya, tawagin niyo akong Sage at kayo ang pinakamalakas na heroes. Pinagsuntok niya ang mesa at idinagdag, kailangan namin kayo para iligtas ang mundo. Sinabi niya na mahirap ang mission at ang mga ayaw lumaban ay pwede nang umalis, pero kapag nagsimula na, hindi na pwedeng huminto. Tinanong niya kung handa silang marinig ang detalye. Tinanong ng hero na nakared, anong mission ang sobrang hirap na sinumon kami. Sabi ng boss, kung wala itong sense, sisirain ko na lang ito. Sabi ni Tatsumaki na tumahimik. Sinabi ng boss na patay na ang kanilang sir na si Shibawa. Tinanong ng hero kung napatay siya. Sabi ng opisyal, hindi, habang tinitingnan ng hinaharap, natigil siya sa paglunok ng cough drop. Tinanong ni Saitama ang prisoner, sino si Shibawa? Sabi niya, isa siyang makapangyarihang sir na nakikita ang hinaharap. Sinabi ng opisyal na marami na siyang noasang sakuna. Sang-ayon ng boss at sabi, accurate ng 70% ang hula niya. Ipinakita niya ang huling prophecy bago siya namatay. Nagbasa ang mga heroes at nagulat. Nanganganib ang mundo. Sabi ng isang bata, bobo ito. May klase pa ako. Sabi ng boss, masyado ka pang bata para maintindihan. Nagalit ang bata. Ipinaliwanag ng boss na laging natutupad ang prophecies ni Shibawa at nakaligtas na ito ng maraming buhay. Sabi niya, pero hindi pa niya nagamit ang salitang trouble na ibig sabihin may God-level disaster sa susunod na 6 na buwan. Sinabi ng boss sa mga heroes na maging handa sa loob ng 6 na buwan. Sabi ni Saitama, kung 6 na buwan lang, pwede rin ngayong araw o bukas. Sang-ayon ng boss. Ngumiti si Saitama at sabi, buti nandito ako. Biglang yumanig ang gusali. Lahat ay tumayo at nagtataka kung bakit may lumilipad na monster na umaatake sa gusali sa labas. Sumama ang mga kaibigan niya sa ere. Sinabi niya sa kanila na sundan siya habang winawasak niya ang Hero HQ. Tumulak siya pasulong pero huminto. Bumagsak ang kanyang mga kaibigan patay. Hati ang katawan niya sa dalawa. Isang alien na may 4 na ulo ang lumipad pababa. Sa likod nito, lumitaw ang isang napakalaking spaceship at winasak ang lungsod sa ibaba gamit ang napakalaking pagsabog. Tinanong ng boss, anong nangyayari sa labas? Sabi ng opisyal, hindi ko makontakt ang kahit sino. Tiningnan ng boss ang console at nakita ang ilang alerts na ikinagulat niya. Sa ibang lugar, isang lalaki ang nagtaas ng malaking bato at iniligtas ang batang naipit sa ilalim nito. Umiiyak ang bata at tumingala. Napansin niyang wasak na ang lungsod at natakot nang makita ang alien spaceship. Pareho silang natakot nang makita ang alien. Sabi nito, patayin ko kayo. Pinaputok nito ang mga daliri sa kanila pero hinarap ng isang hero gamit ang espada at pinutol. Habang tumatakas ang lalaki at bata, lumitaw ang monster sa likod ng hero para durugin ang ulo niya. Nakaligtas siya. Tinanong ng hero, wasak mo ba ang lungsod? Tumulak siya at pinutol ang alien. Samantala, nakikita ang pagkawasak, hinawakan ng boss ang ulo niya at sabi, natupad ang prophecy. Tinanong ni Bang kung bakit hindi pa nasa Syra ang Hero HQ. Sabi ng opisyal, matibay ang gawa ni Metal Knight. Hinahanap ni Go si Saitama, pero wala na siya. Sa labas ng Hero HQ, nakatingin si Saitama sa alien spaceship. Tumalon siya patungo dito. Biglang lumipad ang missile sa kanya. Naiwasan niya ito sa ere. Naglunsad ang spaceship ng mas maraming missile, pero naiwasan niya at tinadyakan pabalik ang isa na nagdulot ng pagsabog. Samantala, pinapanood ng pagod na hero habang naghilang alien. Sabi ng mga ulo nito, patayin natin siya. Ginawa nitong club ang kamay at inatake ang hero. Binasag ang kamay niya. Tinawag siyang mahina at nagsimulang hatiin ang katawan. Ngayon, 4 na katawan na ang meron ito. Biglang isang atake ang Some-Ire sa kanila, lumitaw si Atomic Samurai. Tinanong niya ang hero kung ayos lang pero nagbabala ang hero, Master. Kayang mag-regenerate ng alien. Tumayo ang monster pero pinutol ito ng samurai sa maliliit na piraso. Sabi niya sa hero, gamutin mo ang braso mo. Biglang nag-floating ang mga piraso at nagtipon muli, bumuo ng 6-sided alien. Tumawa ito at sabi, so, may malalakas na tao pala sa planetang ito. Sabi ni Atomic Samurai, ikaw ba mismo ang Some-Ire sa lungsod na ito? O may alien sa ship na yon? Lumitaw si Nabang at isang hero na may metal bat mula sa likod. Tumakbo ang prisoner hero at lumipad sa ere, nagpakita ng dark wings. Tumalon siya sa alien at nagsimulang suntukin ito. Samantala, sa loob ng Hero HQ, sinabi ng opisyal sa mga operators na i-evacuate ang lungsod at hanapin ang mga survivors. Tinanong ng operator ang threat level. Tiningnan ng opisyal ang spaceship at sabi, God level. Sa ibang lugar, sabi ng child hero, kailangan nating pumasok sa spaceship. Humingi ng tulong ang dark-skinned hero kay isang hero na si King. Iniisip ni Gus, ito si King, ang pinakamalakas na tao sa mundo. Sabi ni King, wala akong magagawa.
Sinabi niya na sobrang taas at dapat humingi ng tulong kay Metal Knight. Nagalit si Tatsumaki at tinawag siyang useless. Nagboluntaryo si Go, pero tumanggi siya. Nagmakaawa ang dark-skinned hero na huwag siya istorbohin. Iniisip ni Go na aalagaan ito ng master niya kahit papaano. Sa loob ng spaceship, maraming aliens ang patay. Naglalakad si Saitama sa spaceship. Lumitaw ang isang alien at hinamon siya. Tumalon ito at umatake gamit ang acid breath. Pinagsuntok siya ni Saitama at sinimulan niyang wasakin ang spaceship. Iniisip niya, kailan lalabas ang boss? Sa isang malaking hall sa ship. Nakaupo sa throne ang boss, isang one-eyed alien. Ngayon, makikita natin na winawasak ni Saitama ang alien spaceship mula sa loob, puno ng patay na alien sa isang malaking hall sa loob ng ship. Isang one-eyed alien na naka-armor at may pulang kapa ang lumalakad papunta sa isang pinto. Samantala, isang blue alien ang nag-aalala. Sabi niya, patay na ang aming pinakamalakas na mandirigma. Tinutukan niya si Saitama sa screen habang winawasak nito ang ship. Galit niyang iniisip, anong klase ng malakas na nilalang ito? Habang nagrereklamo, pumasok ang one-eyed alien sa pinto. Tinanong niya, ano ang problema? Sabi ng blue alien, Lord Boros, may isang human na winawasak ang ship natin. Sabi ni Boros, huwag kang mag-alala. Hanggat maayos ang purple orb, tuloy lang ang pag-andar ng ship. Napansin niyang tanging ang living quarters lang ang nasira. Inutusan ni Boros ang alien na dalhin ang dalawang pinakamalakas na mandirigma para patayin si Saitama. Sabi ng alien na napatay na ni Saitama ang isa sa kanila. Tinutukan ni Boros ang larawan ni Saitama sa screen. Samantala, sa news, isang reporter ang nagsasabi tungkol sa ship sa ibabaw ng CTA. May ibang reporter sa scene na nagdadagdag na mino-monitor ng officials ang ship. Nakatingin si Hammerhead sa news na gulat habang pinupunan ang kanyang job application. Ipinapakita ng balita ang imahe ng alien ship habang ang doktor at unggoy mula sa House of Evolution ay nakatingin na gulat. Sa ibang lugar, hinahasa ni Sonic ang espada at nakikinig sa balita sa radyo. Sinasabi ng reporter kung gaano kalakas ang mga monsters. Ngumiti si Sonic habang naririnig ito. Sa CTA, pagod na si Puri matapos gumawa ng mga butas sa alien. Namangha ang isang hero sa pinsalang ginawa ni Puri. Biglang naghilang alien. Binalaan ng hero ang mga class heroes na kaya nitong mag-regenerate at delikado ang mga atake nito. Ngumiti ang alien at umatake. Lumabas si Bang, itinaboy ang kamao nito, tapos sinuntok pabalik. Sabi ng alien, sabihan ng ship na bombahin ang mga peste na ito. Lumabas ang isang ulo mula sa katawan nito at lumaki ang mga pakpak. Habang lumilipad, tinapak ito pababa ng isang hero gamit ang bat at itinulak ang ulo. Nakakuha ng mensahe ang alien sa isip. Sabi ng boses, may intruder. Tumingala ito sa ship at nagulat sa pagsabog. Samantala, winawasak ni Saitama ang isang pinto. Sa laban, napansin ng hero na may batang isang pulang marble habang naghil ang ulo. Sabi ng ulo, papatayin kita dahil dito. Tumalo ng hero sa ere at umatake sa ulo habang nakikipaglaban ang katawan ng alien sa mga S-class heroes. Suntok si Furry. Gumamit si Bang ng martial arts at pinuputol ng samurai ang alien. Binabalaan ulit ng sugatang hero ang mga kasama. Sabi niya, mag-retreat muna tayo hanggang makahanap ng paraan para talunin ito. Hindi siya pinapansin at tuloy ang laban sa alien at ulo nito. Iniisip ng hero, hindi sila makikinig sa akin. Pagkatapos maghilang katawan ng monster, sinabi uli ng boses sa kanya, bumalik para protektahan ng ship. Sabi nito, abala ako. Nag-aalala ang blue alien at tinanong, sobrang lakas ba nila? Sinabi sa kanya na napatay na ni Saitama ang kalahati ng mga alien. Tuloy ang pag-atake ng heroes. Sabi ng alien sa blue one, i-drop mo ang mga bomba sa mga humans na ito. Sabi ng blue alien, sige, magdi-drop ako ng bomba. Sabi ng alien sa kanya na maghintay, pero naputol ang ulo nito. Habang lumilipad sa ere, iniisip nito ang intruder, tapos bumalik sa katawan nito. Samantala, inatake ng hero na may batang ulo ng alien at natuklasan ang marble. Hinawakan niya ito at tinanong, ano ito? Galit na sabi ng ulo, ibalik mo. Pero sinira niya ito gamit ang bat. Namamatay ang ulo at bumagsak sa sahig. Sabi ng hero sa iba pang class heroes tungkol sa mga marble. Nagulat ang alien na naintindihan niya ito. Tumalo ng samurai at pinutol ang alien. Iniisip ng alien, mamamatay kayong lahat kapag bumagsak ang mga bomba. Ngayon, makikita ang mapa ng spaceship. Nakamarkang pula si Saitama. May boses na nagsabi kay Saitama, lisanin mo ang ship agad o mamamatay ka. Sabi ni Saitama, ang weird nito. May naririnig akong boses sa ulo ko. Sabi niya sa boses na naliligaw siya at hindi alam ang daan palabas. Sabi ng alien, sige, gagabayan kita.
Sinabi nitong lumiko sa kanan pero ngumiti si Saitama ng evil at lumiko sa kaliwa. Nagpanik ang alien at sabi, huwag kang pupunta doon. Masayang tumakbo si Saitama sa ship, winasak ang pinto, at nakita ang ilang alien na tumatayo mula sa kanilang mga upuan. Lumiko siya at nakita ang mga blue tentacle. Inisip niyang octopus yun, pero yun pala ang blue alien na gumagamit ng kapangyarihan para ihagis ang mga bato kay Saitama. Sabi nito, ako ang pinakamakapangyarihang psychic sa universo. Wawasakin kita. Sa ibang lugar, ang bar ay nagluluhod at tanong ng alien, My Lord, halos handa na ang mga bomba. Ibabagsak ko na ba? Walang sagot. Samantala, tinitingnan ng alien si Saitama na nagulat. Sabi ni Saitama, psychic ka ba? Sabi ng alien, ngayon seryoso na ako. Natakot ang mga operators at sinubukan tumakbo. Naglo ang mga mata nito at umuga ang lupa sa ilalim ni Saitama. Sabi nito, ang kapangyarihan ko ang kontrol sa gravity. Nagulat ito nang hindi naapektuhan si Saitama. Inangat nito ang mga bato at pinaikot sa sarili, tapos pinakawalan bilang beams. Nagtawanan ito, iniisip na patay na si Saitama, pero nagulat nang makita siyang buhay. Sabi ni Saitama, sayang ang psychic powers mo. Ihinigas niya ang bato sa ulo nito, at namatay ito agad. Tumalon siya pababa at tinanong ang dalawang alien na nagtatago. Nasaan ang boss nyo? Sa Hero HQ building, ipinakita ng isang S-Class hero kay Gus na tumataas ang enerhiya sa ship. Sa entrance, nakatanggap ng tawag ang official mula sa boss. Iniutos ng boss, sabihan ng lahat na pumasok sa shelter. Malapit na ang pagsabog. Sa ibang lugar, isang sugatang civilian ay hirap lumakad. Bumagsak siya sa tuhod pero nagulat nang may dumating na bisikleta. Samantala, ang bar ay naka-charge at sabi ng alien, targetin ang mga humans. Sa CTA, sinira ni Puri ang isang marble. Pinatay ang isang ulo at naiwan ang dalawa. Tumingala ang alien at sabi, babalik agad. Natagpuan ng weapon operator ang mga marble at pinindot ang button. Nag-fire ang ship ng mga bomba sa kanila. Natakot ang mga heroes. Sabi ng alien, panahon na para mamatay. Biglang dumating si Tatsumaki at hinarang ang mga bomba sa ere. Sabi niya, kayo mga matanda, hindi kayang lumaban sa isang alien lang. Tapos lumipad siya pataas. Ipinapasa niya ang mga bomba pabalik at sabi, ibabalik ko ang mga bomba nyo. Lumipad ito pabalik sa spaceship na nagdulot ng malaking pagsabog. Namangha ang boss at mga officials. Sa Hero HQ, isang tao ang dinala sa wheelchair. Nagpasalamat ang official sa biker hero. Sabi ng hero, saan ako pupunta? Gusto kong i-rescue ang mga survivors. Hindi kumbinsido ang official pero lumabas ang dalawang heroes at gusto sumama sa biker hero. Tinanong nila ang official kung pwede nilang hiramin ang isang kotse. Sa ibang lugar, inatake ng alien ang isang hero gamit ang mga kamay nito. Naiwasan niya ang atake sa ere at ginamit ang bat para tamaan ito. Hinawakan ni Puri ang mga braso nito at tumakbo si Bang sa mga ito. Inalis niya ang marble sa ulo ng monster at sinira ito. Galit na sinampal ng alien si Bang sa ilang pader. Sumasigaw sa takot ang samurai at iba pang heroes habang nakabitin si Bang sa pader. Tawa ang alien at tinutokso sila sa pagiging mahina. Sabi niya sa samurai, susunod, ikaw ang papatayin ko. Galit na sumagot ang samurai, sige, labanan tayo. Sa loob ng spaceship, nakaupo si Boro sa trono. Sabi niya, papunta siya. Nakikita natin si Saitama na tumatakbo patungo sa isang pader. Tumalon siya at winasak ito. Bumagsak ang pader at lumapag si Saitama sa throne room. Tinitingnan siya ni Boros at iniisip, ito ang pinakamalakas na mandirigma sa planetang ito. Walang hanggan ang kanyang kapangyarihan. Tumayo siya at tinanong ang pangalan ni Saitama. Ipinakilala niya ang sarili bilang Boros, dominator ng universo at leader ng pirate group na Dark Matter. Sinabi ni Saitama ang kanyang pangalan at sabi, hindi ko alam ang gusto mo sa Earth pero tuluyan mong winasak ang CTA baba si Boros sa hagdan at sinabi kay Saitama tungkol sa isang prophecy. Sabi niya, ako ay isang space conqueror na napakalakas, walang makakalaban sa akin. Idinagdag niya, naging boring ang buhay ko hanggang isang araw, sinabi sa akin ng isang seer na sa isang planeta makakatagpo ako ng isang taong kasing lakas ko na muling magpapasaya sa akin sa pakikipaglaban. Lumapit siya kay Saitama at sabi, naglakbay ako ng maraming taon para makarating dito. Ngayon nakikita-kita, alam kong totoo ang prophecy. Ngumiti siya at sinabihan si Saitama na labanan siya. Biglang suntok ni Saitama si Boro sa isang haligi. Sabi niya, bobo ka ba? Hindi ka dapat pumapatay ng tao dahil lang nabob-o-ring ka. Lumabas si Boros mula sa haligi. Nagniningning ang kanyang armor at nagbasag sa piraso. Sabi niya, binasag mo ang armor ko na nagsil sa aking unlimited power. Nag-power up si Boros. Nagbago ang kanyang katawan sa asul at naglabas ng malakas na aura.
Habang nanonood si Saitama, sabi ni Boros, panahon na. Sa susunod na eksena, tumakbo si Boros pasulong at sinuntok si Saitama, pero nablock ni Saitama lahat ng atake. Sumuntok siya na nagtulak kay Boros pabalik pagkatapos ay hinabol si Saitama. Nagsimula silang lumaban sa ere habang iniblock ni Saitama ang mga atake. Muling sinuntok ni Saitama si Boros at tumama, naputol ang braso ni Boros. Sabi ni Boros, kahit sa buong lakas ko, kaya mo pa rin akong labanan. Sa ibang lugar, tinitingnan ng isang S-class hero ang spaceship. Iniisip niyang malubha ang pagkasira ng lungsod dahil walang makakaabot sa spaceship. Nag-ipon siya ng kapangyarihan sa braso at hinawakan ng isang bato. Ihinigas niya ito sa spaceship. Biglang lumutang ang mga bato. Dumating si Tatsumaki at sabi, bilasan at lisanin na. Bumagsak ang hero at sumigaw, ang lakas niya. Pinadala niya ang mga bato sa spaceship na nagdulot ng pagsabog. Natakot ang mga alien sa loob at humingi ng tulong. Umiiyak ang operator, gusto ko nang umuwi. Sa labas ng spaceship, nakita ni Go ang atake at iniisip na napakalakas ni Tatsumaki. Lumapit ang isang hero at sabi ay aalis na siya. Sabi ng batang hero, sige. Lumapit siya kay Gus at sinabi, gusto kong makipag-usap sa'yo. Binalaan siya ng hero. Kalaban mo si Metal Knight. Tinanong ni Go kung bakit. Sabi ng hero, malalaman mo rin. Sa ibang lugar, bumuo ng blade ang alien gamit ang kamay at sumugod sa samurai na pinutol ito. Atinik siya kasama ang iba, pero pinutol ng samurai silang lahat at tumalon pabalik. Tumawa ang monster at sabi, mamamatay ka na. Dumating si Bang na ikinagulat ng alien. Nagpakita ang samurai sa likod nito at pinutol sa alikabok na nagpapakita ng marble habang nagre-regenerate. Habang bumubuo ang ulo, inalis ni Bang ang marble at sabi, nakuha ko na sa wakas at sinira ito na nagpanik ang ulo. Namatay ito at naging alikabok. Ngumiti ang samurai at sabi, patay na sana siya. Sabi ni Bang sa kanila, tumanda na ako. Sabi ng isang hero, kailangan pa nilang sirain ang spaceship. Sa ibang lugar, nakatayo ang biker hero at nakatingin sa barko habang ang iba pang mga bayani ay near rescue ang isang babae. Tinatawag siya ng mga bayani. Lumingon siya at agad na nagmaneho palayo. Sa loob ng barko, binubugbog ni Boros si Saitama, pero pinipigilan niya ang bawat suntok. Bigla siyang tumulak sa ere at sinuntok ito. Habang lumalaban sila, nasa siren nila ang mga haligi ng barko. Tinulak ni Boros si Saitama sa bawat haligi hanggang sa huminto ang katawan nito sa isang haligi. Pagkatapos, tumakbo siya at nag-dropkick na wasak ang isa pang haligi. Saitama ay tumalon pataas habang hinahabol siya ni Boros. Sumuntok ito, pero nakaiwas si Saitama. Bigla silang sumabog palabas ng barko at bumagsak sa ibabaw nito. Boros, ikaw ang pinakamalakas na taong nakalaban ko. Naglabas siya ng asul na enerhiya na biglang naging isang beam at pinaputok kay Saitama. Nagdulot ito ng malakas na pagsabog sa barko. Si Saitama ay bumangon pagkatapos ng atake, pero biglang lumitaw si Boros sa likod at sinuntok siya. Pinatay ng suntok ang apoy sa barko. Boros, malakas ka, pero hindi mo ako kayang talunin. Ipinakilala niya ang kanyang lahi at ang kakayahan nilang mag-regenerate. Boros, may kakayahan akong magpagaling at napakalakas. Isang sugat na kayang pumatay sa'yo, kayang galingan ko sa loob lang ng ilang segundo. Nag-regenerate siya ng braso at ipinakita kay Saitama. Saitama, tumahimik ka na. Tapos ka na ba sa laban? Nagulat si Boros. Kinuyam niya ang kamao at sumigaw, hindi pa. Habang nagcha-charge ng enerhiya, nagpink na ang katawan niya. Bigla siyang tumakbo at sinuntok si Saitama na nagdulot ng malaking pagsabog na pumatay sa mga alien sa barko. Habang lumilipad si Saitama paatras, lumitaw si Boros at pabilisan ang pag-ikot sa kanya. Sa bawat suntok, nasa Saira ang ibabaw ng barko at sumasabog. Patuloy ang laban, at biglang pinaikot siya ni Boros. Tumalon, at pinabagsak sa lupa. Sinundan ito ng nikik na nagdulot ng pagsabog na parang kidlat. Tinulak nito si Saitama palayo hanggang sa buwan. Sa buwan, tumitingin si Saitama sa paligid, humihinga ng malalim. Kumuha siya ng bato at itinapon pabalik bago yumuko at tumalon papuntang Earth. Nagdulot ito ng malaking crater sa buwan. Samantala, sa Earth, pagod na si Boros dahil ang paggamit ng beam attack ay nagpapababa ng kanyang lifespan at enerhiya. Biglang bumagsak si Saitama sa barko, na nagdulot ng malakas na shockwave. Akala ng mga bayani, si Tatsumaki ang gumamit ng kanyang powers. Nagulat si Boros habang tinitingnan si Saitama na umaakyat mula sa butas. Saitama, bumalik na ako. Galit na tumakbo si Boros at umatake mula sa lahat ng direksyon. Sinuntok siya ni Saitama na nagdulot kay Boros na dumura ng dugo at lumipad pabalik. Dahan-dahang gamulong sa sahig si Boros at sinabi, ang lakas mo talaga, Saitama. Bigla, pinagsuntok ni Saitama si Boros ng sunod-sunod.
na winasak ang katawan nito. Ang mata ni Boros ay naging itim at ang katawan niya ay nag-reassemble, naging ginto. Nagsimulang mag-charge ng enerhiya si Boros habang ang kidlat ay lumalabas sa kanyang katawan at winawasak ang lahat ng matamaan nito. Naglabas siya ng malakas na beam kay Saitama. Saitama, panahon na rin para seryosohin ko ito. Kumuyam siya ng kamao at tinulak pabalik ang beam kay Boros, winasak ang barko at hinati ang mga ulap. Sa huli, nakikita natin ang tuyong katawan ni Boros. Boros, natalo na ba ako? Saitama, malakas ka talaga. Boros, mahirap ba sa'yo ang laban na ito? Saitama, oo, medyo. Boros, nagsisinungaling ka. Hindi naman ito naging mahirap para sa'yo kasi mas malakas ka kaysa sa akin. Habang umaalis si Saitama mula sa katawan ni Boros, nanginginig ang barko at nagkabasag ang Purple Sphere. Ang spaceship ay nagsimulang bumagsak sa lupa. Nakita ito ng mga bayani habang nagsimulang magpanik ang mga alien sa loob ng barko. Ang operator ay umiiyak at nagsabi, gusto kong makauwi. Sinabi ni Bang na dapat tumakbo ang mga S-Class heroes papunta sa Hero HQ bago bumangga ang barko. Habang tumatakbo, nagtataka ang samurai kung paano kabilas si Bang. Samantala, sinabi ng bayani na may bat kay Puri na huwag tumakbo ng hubot-hubad sa harap niya. Natatakot ang mga alien habang bumabagsak ang barko. Pinanood ni Gus at ang dark-skinned class hero habang bumabagsak ito at pagkatapos ay nagtungo sila roon. Nakita ng class A rank hero na si Ami maskang pinsala at nagtaka kung ano ang nangyari. Sinabi niya na nagkaroon ng meeting ang lahat ng class S heroes dito ngayong araw. Nakita niya sila at lumapit. Tinanong niya ang isang bayani kung ano ang nangyari sa lungsod. Tinanong siya ng bayani kung saan siya nagmula. Sagot niya, nasa movie set ako. Dumating ako dito nang marinig ko ang pagsabog. Ipinaliwanag ng bayani na dumating ang mga alien sa barko at inatake ang lungsod, pero inasikaso ito ng mga bayani. Nagalit si Ame at sinabi, mga tanga. Nasira ang lungsod. Galit na sinabi ng bayani na wala siya dito. Sumang-ayon siya, pero binanggit na naroroon ang S-Class hero sa lungsod. Ipinaliwanag ng samurai na nasa meeting sila nang atakihin ang lungsod. Sinabi ni Ame, hindi sapat yon. Sinabi ni Puri na ginawa nila ang kanilang makakaya. Sinabi niya na sila ay walang silbi at kahihiyan. Gamulong siya pababa at sinabi na magretiro na sila. Lumapit ang isang bayani ng galit. Binalaan siya ni Ame na pagbubugbugin siya. Sinabi ni Ame, nananatili ako sa klase para ang mga basura tulad ninyo ay hindi makapasok sa Class S. Isang capsule ang bumagsak mula sa langit na ikinagulat nila. Bumukas ito at lumabas si Metal Knight. Naglakad siya patungo sa bumagsak na spaceship at sinabi, kahanga-hanga ito. Tinanong ni Go kung bakit siya dumating pagkatapos ng laban. Naalala niya ang babala ni Drive Knight. Tinanong ni Go, dumating ka ba dito para gumawa ng sandata gamit ang alien ship? Sinabi ni Ame, hindi sapat ang talino ng mga bayani para gamitin ang sandata. Nagalit ang bayani sa likod niya. Tumawag ang dark-skinned hero sa kanila. Sinabi niya, may ilang alien dito. Nakatao at natatakot ang mga alien. Nagbabala ang operator na manahimik dahil may paparating. Isang mami mask ang dumating at pinatay sila. Tinanong ng isang bayani kung bakit. Sinabi niya, hindi sila karapat-dapat mabuhay. Masama sila. Tiningnan niya si Gus at sinabi, pagkatapos ng deep seeking, naging kahihiyan ka. Sinabi ni Bang kay Gus na huwag pansinin siya. Sinabi ni Go, ayos lang ako. Habang naglalakad siya, naalala ni Gus, naalala ko ang sarili ko bago ko nakilala ang master. Bigla niyang naalala si Saitama. Samantala, pinapanood ni Tatsumaki ang barko. Lumitaw ang isang butas at lumabas si Saitama. Lumipad siya at tinanong, saan ka nang galing? Tumakbo si Go upang salubungin siya. Tinanong niya kung nilabanan niya ang boss. Sagot ni Saitama, oo, nilabanan ko siya. Habang naglalakad, nagulat si Tatsumaki. Hindi nila siya pinapansin. Sumigaw siya sa kanila na hintayin siya. Tinanong niya kung paano nakapasok sa barko ang isang Class B hero at tinawag siyang walang hiya. Sinabi ni Saitama kay Go na patigilin siya. Sinabi ni Go, lumayo ka, spoiled brat. Pinagsuntok siya ni Tatsumaki sa bato at sinabi, hindi ako brat. Mas matanda ako sa'yo. Dumating si Bang at sinabi sa kanya na itigil. Lumipad siya palayo. Habang lumilipad, sinabi niya, bakit nakakainis ang mga class heroes? Sinubukan ni Saitama tulungan si Genos at hinatak ang kamay niya. Pagkatapos ng pag-atake ng mga alien sa lungsod. Nakalimutan ang lungsod. Nakaya ni Metal Knight na ayusin at kuhanin ang spaceship. Ang Hero HQ ay muling itinayo. Iyon lang sa ngayon. Kung gusto mo ang anime na ito, siguraduhing mag-comment kung bakit at tulungan kaming maabot ang 1,000 likes.